Hindi alam ni Suanwan na hindi talaga ako taga rito sa mundong ito. Para buhayin muli ang aking kasintahan sa tunay na mundo, kailangan kong gawin ang 100 bagay para sa kanya nang walang pasubali upang matapos ang misyon. Tiniis ko ang kanyang malamig na tingin at natapos ang 79 na bagay. Hanggang sa natira ang huling bagay, iniabot niya sa akin ang isang dokumento. Dahil kusang loob mong ginagawa ang lahat ng bagay. Tiyak na papayag ka rin dito. Sa itaas ng dokumento ay nakasulat sa matingkad na pulang letra, kasunduan sa kusang loob na pag-donate ng puso. Ibinaba ko ang tingin at sinalubong ang malamig na yelong mga mata ni Suanwan. Kailangan ni Hanyu ng bypass sa puso, at ang puso mo lamang ang tugma sa kanya. Alam mo naman, hindi ka mamamatay kapag na-donate mo ang puso. Nagpahanap na ako sa ibang bansa. At nagpagawa ng artipisyal na puso na sadyang para sa'yo. Sapat na yon para mapanatili ang mga pangunahing pangangailangan. Hanggat pumapayag kang i-donate ito kay Hanyu, pakakasalan kita. Matagal ko nang alam na mahal ni Suanwan si Hanyu. Ngunit hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang pagmamahal niya. Para rito, handa siyang magpakasal sa isang taong hindi niya talaga mahal. Bilang tagapagmana ng Sugroup, lumaki si Suanwan sa mahigpit na disiplina. Kaya malalim ang pagkakaugat ng damdamin niya kay Hanyu na nagbigay sa kanya ng init noong bata siya. Ngunit si Hanyu ay parating itinuturing lamang siyang matalik na kaibigan. Noong balak na niyang umamin, kusang sumama si Hanyu sa ibang babae at umalis ng bansa. Mula noon, tahimik na nagbantay si Suanwan. 7 taong naghintay. Sobrang lalim ng pagmamahal niya kay Hanyu. Nang malaman niyang nagkaroon ng matinding sakit sa puso si Hanyu, at iniwan ng kasintahan nito, agad siyang pumunta sa ibang bansa para sunduin ito at maingat na inalagaan. Para mahanap pa ang katugmang puso, muntik na niyang guluhin ang buong syudad. Ngunit hindi ko inaasahan na sa akin siya hihingi. Nang makita niyang matagal akong tahimik na nakatingin sa kanya, akmang magsasalita pa si Suanwan, ngunit nakita niyang bigla akong nag-angat ng tingin. Napuno ng ngiti ang mga mata. Sige, pipirma ako. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Suanwan. Talaga bang pumapayag ka? Nakangiti pa rin ako at malumanay na sumagot. Lahat ng hinihingi mo, handa kong gawin para sa'yo. Tahimik kong iniisip na ang pagdodonate ng puso para sa kanyang mahal na si Hanyu ang huling bagay na gagawin ko para sa kanya. Pagkatapos nito, mabubuhay kong muli ang aking minamahal. At tuluyan ng lalayo sa masamang mundong ito. Nang hindi na siya hinintay pang magsalita, agad kong kinuha ang ballpen at pinirmahan yon. Dagdag pa ni Suanwan, itakda natin ang operasyon makalipas ang kalahating buwan. Aayusin ko ang lahat, at hindi kita hahayaang magdusa ng husto. Nakangiti akong tumango. Ang mismong dinisenyo ni Suanwan na bulwagan ay punong-puno ng pulang rosas, may mga pasadyang tsokolate na may nakaukit na pangalan ni Hanyu at maging ang mga paputok na sapat upang maliwanagan. Ang buong syudad, pawang nagpapakita ng kanyang pagsisikap, at sa gitna ng mga bituing pumapaligid sa buwan. Sa palakpakan at sigawan, inilabas ni Suanwan ang isang napakamahal at natatanging relo na nagkakahalaga ng milyon-milyon at isinuot iyon mismo sa pulso ni Hanyu. Sandaling napatda ang lahat. Ang napakamahal na relong lumabas kamakailan sa Christie's auction, na sinasabing binili ng isang misteryosong milyonaryo upang ibigay sa kanyang mahal, hindi pala inaasahang sa Presidente Su ito. Kitang-kita ng lahat ang pagmamahal ni Presidente Su kay Han. Siya ay may pera, kapangyarihan, at pangalan. Tahimik siyang naghintay ng maraming taon. Para mahanapan ng katugmang puso ang kanyang mahal, winaldas niya ang kanyang kayamanan at ipinagpalit ang buhay. Kung hindi lang daw hindi tugma ang puso ni Presidente Su, maibibigay pa niya ang sarili niyang puso. Ganito kalalim ang pagmamahal ng babaeng ito, bakit hindi sumasagot si Han? Sa isang sulok, sa lugar na hindi naaabot ng ilaw, tahimik kong pinagmasdan ang lahat. Nang marinig ko ang mga ito, hindi ako nalungkot o nasaktan, iisang bagay lang ang pumuno sa isip ko, ilang araw na lang at matatapos ko na ang misyon at aalis na ako. Hindi na dapat sumulpot pa ang anumang gulo at dapat kong iwasan si Hanyu. Nang akala kong matatapos ang araw na ito ng mapayapa, biglang pumunta sa akin si Hanyu, lumampas sa mga tao. May kumawalang hindi mapalagay sa loob ko at halos tumalikod na ako para umalis. Pero mas mabilis si Hanyu at hinawakan niya ako mula sa likod. Sa madilim na liwanag, nakatalikod si Hanyu sa maraming tao at malamig na nagsabi, hindi ka pa ba nadala sa huling leksyon? Naglakas loob ka pang pumunta. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalaking pagkakamali na patuloy kang manggulo kay Anwan. Pagkasabi niyon, pinilas niya ang relo mula sa sariling pulso at walang ingat na itinapon sa dagat. Pagkatapos, nagkunwari siyang nagulat at bigla akong tinulak. Yifang, nababaliw ka na ba? Kahit nagsiselos ka sa kabutihan ni Anwan sa akin, hindi mo dapat itapon ang relo sa dagat. Mabilis na napakuha ng atensyon ang mga tao sa kanyang boses. Kabado at protektadong niyakap ni Suanwan si Hanyu. Anong nangyari? Sinaktan ka na naman ba niya? Napakagaling niyang artista. Nakita kong katawa-tawa yon.
Pero alam ko rin na gaano man kapangit ang kasinungalingan ni Hanyu, kailangan kong akuin ang sisi. At gaya ng inaasahan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hanyu at hinila si Su Anwan. Anwan, itinapo ni Ifang sa dagat ang relo na ibinigay mo sa akin. Nakita kong nanlamig na parang yelo ang mukha ni Su Anwan. At ang tingin niya ay parang matalim na saksak sa akin. Lahat ba ng sinabi ko sa'yo, pumasok lang sa kabilang tenga. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Hanyu at walang tigil sa pag-aliw. Hindi mahalaga yon. Isang relo lang iyan. Kung gusto mo, bibili pa ako ng bago para sa'yo. Si Hanyu, habang umiiyak, ay itinulak siya at akmang akyat sa rehas para tumalon sa dagat. Hindi, iba ang kahulugan ng relong ito sa akin. Ito ang gusto ko. Mahigpit na nangunot ang noo ni Su Anwan, mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay nito, at tiniyak. Kailangan mong mahanap ito ngayon. Mariing tumango si Hanyu. Nang makuha ang tiyak na sagot, lumingon sa akin si Su Anwan, malamig ang tinig at may bahid ng paghamak. Kung gayon, kung sino ang nagwala, siya ang bumaba para hanapin yon. Sa sumunod na segundo, walang pag-aalinlangan niya akong itinulak pababa. Saklolo, agad akong nilamon ng malamig na tubig dagat, ang liwanag sa itaas ay unti-unting dumilim. Sa huli ay tuluyang naglaho. Pagod at antok na antok ako, gusto ko na lang matulog ng tuluyan. Hindi, may huling bagay pa akong hindi nagagawa. Kapag hindi ko ito nagawa, hindi ko na muling makikita si Song Shukin. Sa pag-isip na yon, hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas, bigla akong nagmulat ng mga mata. Pagkatapos ay buong lakas na lumangoy patungo sa ibabaw ng tubig. Nang makagapang ako sa pampang, ubos na ang lakas ko. Ang sakit ng dibdib ko dulot ng nalunok na tubig ay halos pumutok na, tanging malalang pag-ubo lang ang nakapagpaginhawa. Hirap akong kumapit sa bato. Tila isang kaawa-awa at kasuklam-suklam na halimaw sa tubig. Bago pa man ako makabawi, isang mapurol na sakit ang biglang sumakit sa aking balikat. At muli akong nasipa ng malakas pabalik sa tubig. Sa pampang, isang hilera ng mga bodyguard na nakasuit ang walang ekspresyon ang mukha. Malamig ang kanilang tinig. Sinabi ni Pangulong Su, hanggat hindi mo nakukuha pabalik ang pulseras. Bawal kang umahon. Muli akong nakalunok ng maraming tubig bago bahagyang naging matatag ang aking katawan. Mukhang, kung hindi ko mahahanap ang pulseras ngayon, hindi basta-basta matatapos ang bagay na ito. Walang magawa, paulit-ulit akong sumisid sa ilalim ng tubig. Lumipas ang 3 oras. Matapos ang hindi mabilang na pag-ahon at pagsisid, sa wakas ay natagpuan ko ang pulseras. Nang makaahon, namamanhid na ako sa lamig, ang mga daliri ko'y namumuti na dahil sa tubig. Binigyan ako ng isang bodyguard ng isang set ng damit. Pinapalit muna ako bago lumabas. Nanginginig sa ginaw na bitbit ang damit, mag-isa akong pumasok sa palikuran. Sa oras na ito, tila may pumasok, pamilyar ang boses. Nang pakinggan kong mabuti, tunay nga, si Hanyu at ang grupo ng kanyang matatalik na kaibigan. Hanyu, mahal na mahal ka talaga ni Pangulong Su, iyong mamahaling relo, binigay lang niya agad, tila gusto niyang ibigay pati buhay niya sa'yo. Noong una, ang sabi mo, itinuring mo lang siyang nakatatandang kapatid, umalis ka raw ng bansa, kasama ang ex-boyfriend mo. Pero isang araw, iyong ex-boyfriend mo. Nang inatake ka sa puso, tumakbo siya. Si Sister Wan lang ang hindi nang iwan sa'yo. Ngayon, ganito na karami ang ginawa niya para sa'yo. Kahit pusong gawa sa bato ay dapat mainitan na. Hindi mo naman siguro siya itinuturing na nakatatandang kapatid na lang muli. Tumawa si Hanyu. May bahid ng yabang ang kanyang tinig. Naloko mo rin ako. Ang pagiging nakatatandang kapatid ay palusot lamang. Gusto ng tao ang mga bagay na hindi nila makuha. Kung hindi ganoon, paano ako magiging kanyang hindi maabot na puting liwanag ng buwan? Hanggat pinagpapaasa ko si Sister Wan, mamahalin niya ako magpakailanman. Mas mainam ito kaysa maging kami. Matapos marinig ng kanyang mga kaibigan, agad silang nagulat. Hindi nga ba? Kaya ba noong una mong sinabing umalis kayo ng bansa ng ex-boyfriend mo, kasi nungalingan lang yon? Itong plinano mo. Napakalaki pala ng iskema. Tumawa ng malakas si Hanyu. Siyempre. Sino pa ba sa mundong ito ang makakapantay kay Sister Wan? Ang babaeng iyon, isa lang iyong pinaplano ko para sadyain kay Sister Wan. Tignan mo, sa loob ng maraming taon, hindi ba't nagpakahirap si Sister Wan para sa akin at laging ako ang nasa isip? Hindi napigilan ng kaibigan na pumalakpak. Matalino, napakatalino ng paraan mo. Pero Hanyu, huwag kang sumobra. Nabalitaan ko na dahil sa puso mo, papakasalan ni Sister Wan ang sipsip na si Fang Yuan. Kung magpakasal sila, ang lahat ng pakana mong ito ay mabibisto lang. Tiwala ang tinig ni Hanyu. May hangganan ako. At saka, hindi mahalaga kay Sister Wan ang lalaking yon. Ilang araw na ang nakalipas, sinadya kong sampalin ang sarili ko ng 3 beses, at pinasampal niya siya pabalik ng 30 na sampal. Ngayong araw, itinapon ko rin ang relo sa dagat. Walang pagdadalawang isip niya siyang sinipa pababa sa tubig. Hanggang ngayon, wala pa siyang naahon. Marami akong paraan para pahirapan siya. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ko sila hahayaang magpakasal.
Dahan-dahang lumayo ang kanilang boses. Naging tahimik muli ang palikuran. Saka ako dahan-dahang lumabas mula sa loob. Hawak pa rin ang cellphone na nagre-record. Kaya pala tinatawag na puting liwanag ng buwan, ganoon lang pala yon. Pinindot ko ang pindutan upang ihinto ang pag-record. Tiningnan ang kumpletong recording at mapait na ngumiti. Ito na lang ang huling regalong ibibigay ko kay Suanwan bago ako umalis. Nang bumalik ako sa tahanan ng mga Su. Alas 5 na ng madaling araw. Pagod kong itinulak ang pinto at agad na nakita si Suanwan na nakaupo sa sofa. Magkasalikop ang mahahabang binti, malamig ang aura. Maitim ang kanyang titig na nakatuon sa akin. Nang makita niya akong dumating, bahagyang dumilim ang kanyang mukha. Binabalaan na kita. Bakit mo pa din ginugulo si Hanyu? Kaya pala, kanina pa siya nakaupo roon, naghihintay. Para lang akong tanungin. Nang maalala ko ang recording sa cellphone, hindi ko na malayang kukunin ko na ito. Ngunit nang mahawakan ng kamay ko ang malamig na casing ng telepono, bigla akong natauhan. Sa pagmamahal ni Suanwan kay Hanyu. Kahit na nasa harap niya ang katotohanan, hindi niya ito paniniwalaan. Maaaring isipin pa niya na, may pinaplano akong kung ano. Ang pinakamainam na panahon para ilabas ang recording na ito ay pagkatapos ng aking kamatayan. Tutal, ang patay ay hindi nagsisinungaling. Medyo pinisil ko ang aking labi. Nag-angat ako ng tingin at humanap ng dahilan. Isipin mo na mahal kita, kaya labis akong naiinggit sa kanya. Kaya ko nagawa ang mga ito. Pagkasabi ko niyon, tumalikod ako at naglakad papunta sa aking silid nang hindi lumilingon. Naiwan si Suanwan na bahagyang natigilan, tahimik na nakatitig sa aking likuran. Ngayong araw. Ang kaarawan ng aking mahal na si Song Shukin. Maaga pa lang, umalis na si Suanwan. Para sa akin, ito ay isang magandang pagkakataon. Saktong-sakto na wala akong aalalahanin. Para ipagdiwang ang kaarawan ni Song Shukin. Dati, tuwing kaarawan niya, ako mismo ang gumagawa ng cake. Pipili ng regalo para sa kanya, magkasama kaming masaya, hihipan ko ang kandila at kakain ng cake. Sa tuwing naaalala ko ang mga tagpong iyon, hindi ko mapigilang mapangiti at masigla akong nagluto. Naghanda ako ng isang mesang puno ng mga paboritong pagkain ni Song Shukin, pati cake at pansit na pansit para sa mahabang buhay. Pagkatapos kong maihanda ang lahat, saka ko inilabas ang litrato ni Song Shukin at buong pagmamahal na hinaplos ang mukha ng babae. Ang ganda at pinong mukha, maligayang kaarawan, hindi ko pa man lubusang mabanggit. Ang pangalan ni Song Shukin nang biglang bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Suanwan. Nagtagpo ang mga tingin namin at naging kakaiba ang atmosfera, dali-dali kong itinago ang litrato. Samantala, malinaw na natigilan si Suanwan sa kanyang nakita at kapansin-pansing dumilim ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman na ngayon ang kaarawan ko? Natahimik ako at pumasok sa aking isip ang sistema. Ang impormasyong dati nang sinabi sa akin ng sistema tungkol kay Suanwan, nga pala. Ngayon din ang kaarawan ni Suanwan. May 2 anak na babae ang pamilya Su at malamig ang personalidad ni Suanwan. Siya na naman ang ate, mula pagkabata ay hindi na pinapansin, isang araw lang ang pagitan ng kaarawan nila ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit ang mga magulang ay laging naalala lamang ang kaarawan ng nakababatang kapatid, hanggang sa kalaunan ang mga magulang at kapatid ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Sinasabing maging ang mga bangkay ng dalawa ay tila nakalingkis pa rin sa nakababatang kapatid mula noon. Hindi na siya muling nagdiwang ng kaarawan, kahit ang matalik na kaibigang si Hanyu ay hindi na rin naaalala ang kanyang kaarawan. Kaya sa sandaling ito, halatang hindi mapakali si Suanwan sa lahat ng nasa harapan niya. Hindi ko alam ang sasabihin, at tiyak na hindi ko maaaring aminin na talagang hindi ito para sa kanyang kaarawan. Kaya natahimik na lamang ako, ngunit para kay Suanwan, itinuring na niya itong pag-amin. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa hapagkainan, bahagyang kumislap ang kanyang madilim na mga matang tulad ng natilamsikang tinta, siya na laging tahimik at walang pagsinta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mapigilan ng kanyang anyo ang magpakita ng kakaibang damdamin. Nang makita ito ng kasambahay sa kanyang likuran, nagmamadaling sumang-ayon, naghanda si Pangulong Su ng sorpresa para sa inyo, si Ginoong Fang po ang may gawa nito. Buong araw po niyang ginawa iyan. Siya lang mag-isa, walang tumulong. Muntik nang apong mapaso ang kamay niya, maganda ang pakikitungo sa akin ni Nanay Zhang na kasambahay. Sa loob ng mga taong ito na lagi akong nasa mansyon ng pamilya Su. Magalang ang pakikitungo ko kay Nanay Zhang at madalas ko siyang tinutulungan sa mga gawain, kaya madalas. Tumutulong siya na magsalita para sa akin. Sa sandaling ito, para paglapitin ang dalawa. Natural na ibinuhos niya ang lahat ng mabubuting salita para sa akin. Ilang sandaling nawala sa sarili si Suanwan, at makalipas ang isang saglit ay natauhan. Malamig niyang sinabi, huwag nang maulit pa. Huwag mo na akong gawan ng mga ito sa susunod. Gayunpaman, hanggang sa mamatay siya, ni minsan ay hindi siya nakatikim ng ganito. Ngayon ang unang beses, at ito pa ay gawa ko mismo. Halatang halata ang lubos niyang maling akala.
Wala na akong magawa, kaya pinanindigan ko na lang ang pagkakamali, at sinamahan siyang tapusin ang pansit ng mahabang buhay. Sa huli, muli niyang kinuha ang kutsilyo para hiwain ang cake. Sandali lang. Nagmamadali ko itong pinigilan gamit ang kamay, habang kumukuha ng kandila mula sa gilid at isinasaksak iyon sa cake. Hindi ka pa humihip ng kandila at humihiling. Bahagyang natigilan si Suanwan, bahagyang nanginig ang kanyang payat na mga daliri, at sa kanya ito binawi pabalik. Hindi pa siya nagdiwang ng kaarawan, kaya nakalimutan na niyang kailangan munang humihip ng kandila at humiling bago kumain ng cake. Nang masindihan na ang kandila, hinimok ko siyang humiling. Malamig niyang sinabing napakahirap, ngunit sa huli ay tahimik siyang humiling. Sana maging matagumpay ang operasyon ni Hanyu. Laging ligtas at malaya sa pag-aalala. Pagkabigkas niya, hindi sinasadya ang kanyang tingin na bumagsak sa aking mukha. Nang makita niya ang pagkupas ng liwanag sa aking mga mata, hindi niya mapigilang makadama ng pagkabalisa. Kumunot ang kanyang noo at parang pinakilos ng multo, muli siyang nagsalita. Sana maging matagumpay rin ang iyong operasyon. Mapayapa at ligtas ka rin. Dito na nagtapos ang bahagi ng kaarawan. Tatayo na sana siya para umalis pero saktong-sakto sa sandaling iyon ang nakasabit na ilaw sa kisem. Bigla na lang bumagsak ng walang anumang babala sa mismong pagbagsak ng ilaw patungo kay Suanwan. Biglang nagulat ang puso ko. Kapag namatay ang target ng misyon, siguradong mabibigo agad ang misyon ko nang hindi man lang nag-isip. Bigla akong sumugod patungo kay Suanwan, inat nagkalat ang basag na liwanag na parang mga bulalakaw. Biglang naging malapangarap at nakasisilaw ang sala sa loob ng nakasisilaw na liwanag na ito. Pasuray-suray akong bumagsak. Bago tuluyang mawalan ng malay, parang nakita ko si Suanwan na halos mabaliw na tumatakbo palapit sa akin. Marahil ay natamaan ako ng ilaw kaya hindi na malinaw ang isip kundi bakit ko naman makikita si Suanwan na nagpakita ng nag-aalalang ekspresyon para sa akin. Nakatulog nang hindi malaman kung gaano katagal nang muling magising ako, nasa ospital na. Sa tabi ng kama si Suanwan ay nagbabantay nang makita niyang nagising ako. Para bang may malamig na hangin sa kanyang katawan, bakit ka sumugod sa harap, gusto mo na bang mamatay? Nalalabo pa rin ang ulo ko pero malinaw sa isip ko, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang totoo. Paano kung siya ang natamaan ng ilaw at namatay? Paano ko pa ba matatapos ang misyon ko? Paano ko pa mabubuhay muli si Song Shukin? Tiningnan ko siya, nag-aapoy ang aking mga mata. Dahil mahal kita. Dahil mahal ko siya, mas gugustuhin kong ako ang masaktan. Dahil mahal ko siya, buong puso kong ibibigay ang aking puso. Hindi pa ako naging ganito katatag na unahin siya kailanman. Sa pagbabalik tanaw sa mga panahong nasa tabi niya ako, ang dami ko nang nagawa para sa kanya. Noong lasing siya, ako ang nagbantay sa tabi ng kama at nag-alaga magdamag saan man siya naroroon. Isang tawag lang. Pupuntahan ko agad kahit pa dahil kay Hanyu ay ilang beses niya akong sinaktan, hindi ko kailanman ito inalintana. Gaano ba katindi at kalalim na pagmamahal ito para magawa ko ang ganito kalakas na nayanig ang puso ni Suanwan. May sasabihin na sana siya pero biglang may nagmamadaling bumukas ng pinto ng kwarto at sumigaw. Masamang balita, naglaslas ng pulso si Hanyu at nagpakamatay agad na naging balisa ang mukha niya. Agad siyang tumayo mula sa upuan. Ano ang sinabi mo? Nagmamadaling nagpaliwanag ang dumating. Naisugod na siya sa ospital ngayon lang, sobrang dami ng nawalang dugo, kailangan niya ng agarang pagsasali ng dugo. Kakaunti na ang dugo sa bangko, hindi ba pareho lang ang tipo ng dugo ni Fang Yuan at ni Hanyu? Dalhin na siya agad para mag-donate ng dugo. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang pag-aalinlangan sa pagitan ni Hanyu at sa akin. Nakakunot ang noo niya. Sa pag-aalinlangan ay may bahid ng kaunting pag-aatubili, wala na bang ibang paraan? Kagagaling lang din niya sa pagkakasugat. Lahat ay nagulat, hindi inaasahan na si Suanwan na itinuturing si Hanyu na kanyang buhay ay magkakaroon ng sandali ng pagdadalawang isip. Nagkatinginan ang ilang tao, hindi makapaniwala. Ano ba ang sinasabi mo? Si Fang Yuan ay isa lang namang sunod-sunuran. Nag-aalala ka pa sa kanya? Lalong naging malamlam ang mukha ni Suanwan. Nang magsasalita na sana siya, binuksan ko na ang kumot at naunang bumangon sa kama. Habang isinusuot ang jacket, sabay lakad palabas. Tara na. Pwede akong mag-donate ng dugo sa sandaling ito. Mas mahalaga ang buhay ni Hanyu kaysa sa akin. Dahil kung mamatay siya, hindi ko na matatapos ang misyon ko. Hindi ako nalulungkot. Kagagaling ko lang sa pagkakasugat, kaya ngayon, kapag naglalakad nahihilo at nanlalabo ang paningin ko. Kailangan pang kumapit sa pader para lang makahakbang ng pilit. Tinitingnan ang paluray-suray kong pag-alis ang puso ni Suanwan. Hindi malamang dahilan ay biglang kumirot. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sakit sa puso dahil sa akin. Pakiramdam niya ay napakakamangmang nito. Malinaw na ang pinakamahalagang tao sa puso niya ay si Hanyu pero nagagawa niyang makaramdam ng sakit sa puso para sa ibang lalaki. Pagkakonsensya, siguro ito nakokonsensya lang siya sa akin. Tutal kaliligtas ko lang ng buhay niya, normal lang na maawa siya sa akin. Paulit-ulit na sinabi ni Suanwan sa kanyang sarili sa isipan.
Saka siya sumunod sa akin sa donation room. Napakalamig ng aircon sa donation room. Suot ko lang ay isang manipis na jacket. Ang katawan ko ay hindi sinasadyang nanginginig sa tabi. Si Suan-Wan ay nakatingin sa nurse. Hindi naman gaanong banayad ang galaw nito, mas lalong kumunot ang kanyang noo. Sapat na ba yan? Ilan pa ba ang kukunin? Baka masyadong marami na ang nakukuha. Tumingala ako. Seryoso kong sinabi, huwag kang mag-alala, may tamang kaalaman ang doktor. Hindi ito makakaapekto sa ilang araw na lang na operasyon sa pag-donate ng puso. Natigilan si Suan-Wan. Magsasalita na sana para ipaliwanag, hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Hinugot na ng nurse ang karayom. Ayos na isang besesang pagkuha ng ganito karaming dugo, magpahinga ka lang ng maayos sa mga susunod na araw. Huwag kang gagawa ng mabibigat na pagkilos. Tahimik akong nagpasalamat at maputlang tumayo. At pinaalis si Suan-Wan. Pagod na ako, gusto ko nang bumalik sa aking silid para magpahinga. Ikaw ay bantayan mo na si Hanyu. Pagkasabi ko nito, hindi ko na hinintay pa ang tugon ni Suan-Wan. At gamit ang kamay na nakadiin sa braso, dahan-dahan akong naglakad palabas ng pinto, hindi malaman kung bakit. Hindi mapalagay si Suan-Wan. Hindi niya matukoy ang emosyong iyon, ang tanging alam niya ay parang may nakadiin sa kanyang dibdib. Natila isang bato, mabigat at halos hindi siya makahinga. Sa mga sumunod na araw, nagpagamot ako sa ospital. Sakto namang ako rin ay malapit ng operahan. Mas maginhawa rin sa ospital. Paminsan-minsan, habang sinusuri ako ng nurse, may naririnig pa akong mga chismis tungkol kina Suan-Wan at Hanyu. Kilala mo ba ang pasyente sa E-ward? Napakagara ng dating. Si Ngahan ba? Sa buong ospital, sino ba ang hindi nakakakilala? Si Presidente Su ng Su Corporation. Napakatapat ng pagmamahal sa kanya. Hindi lang ipinatawag ang direktor para siya mismo ang mag-check up, binuok pa ang buong palapag ng E-ward. Doon na nag-iisang pasyente lang siya. Noong huling naghatid ako ng gamot, nasaksihan ko ang malamig sa harap ng iba, parang Diyosa, na may dalang cake. At sobrang lambing na hinihikayat siyang kumain. Kung magkakaroon lang ng ganoong magmamahal sa akin sa buhay na ito, mamamatay man ako, sulit na. Sa tuwing naririnig ko ang mga ito, tahimik kong ipinipikit ang aking mga mata. Nagbibingi-bingihan ako sa kanilang mga salita. Hindi ko kailangang mainggit kahit kanino. Ang aking Song Shukin. Ang pinakamabuting babae sa mundo. Malapit ko nang makita. Ang taong pinakananais kong makita. Habang papalapit ang araw ng operasyon, nagiging kakaiba ang kilos ni Suan-Wan. Araw-araw siyang pumupunta sa kwarto ko, dala pa ang mga paborito kong pagkain. Marahil ay takot siyang magalit ako, kaya sa mga huling araw na ito, lalo niya akong inaalagaan. Sa totoo lang, hindi niya kailangang gawin yon. Mas mahalaga pa sa akin ang operasyong ito kaysa sa kanya. Matagal na akong nakahiga sa kama. Di ko napigilang bumangon at maglakad-lakad. Pagdating ko sa sulok ng hagdan, may narinig akong nagtatalo. Wala akong pakialam sa pribadong buhay ng iba, at aalis na sana ako nang marinig ko ang sarili kong pangalan. Iyon pala si Suan-Wan at ilan niyang kaibigan, nagtatalo tungkol kay Hanyu. Miss Wan, ano ba talaga ang iniisip mo? Hindi ba't mahal na mahal mo si Hanyu? Ngayon, pinagbantaan kanyang magpapakamatay. Para hindi mo siya pakasalan, bakit ka pa nag-aalinlangan at ayaw pumayag? Matagal na nanahimik, saka unti-unting narinig ang malamig na boses ni Suan-Wan. Kung hindi ko siya pakakasalan, paano kung ayaw niyang mag-donate? Biglang nakahina ng maluwag ang iba. At natawang nang hahamak, huwag kang mag-alala. Sa mga taong ito, kung gaano mo siya kamahal. Nakita namin lahat. Kahit hindi mo siya pakasalan, magdodonate pa rin siya. At sa ganitong paraan, sino ang makakatanggi? Kahit itanggi ni Hanyu sa salita. Tiyak na nahulog na ang loob niya sa'yo. Matagal silang nagdadaldalan pero nanatiling tikom ang bibig ni Suan-Wan. Nang makita nilang tahimik lang siya, napagtanto ng lahat ang isang bagay. Hindi makapaniwalang sabi nila, Miss Wan, ano ba talaga ang inaalala mo? Hindi kaya nagkagusto ka na talaga kay Fang Yuan? Ang katagang iyon ang tila nagpabalik sa sarili ni Suan-Wan. Nag-iba ang ekspresyon niya at malamig na sinabi, magkagusto. Kailanman ay hindi ako magkakagusto sa kanya. Napangiti ako ng mapait sa pasilyo at hindi na nagtagal pa roon. Tumalikod ako at umalis. Hindi pa nagtatagal mula nang makabalik ako sa kwarto, biglang lumitaw si Suan-Wan sa harap ko. Tiyak na dumating siya dahil sa pinagtaluhan nilang paksa kanina. Gaya ng inaasahan, pagkaupo niya ay dineretsyo niya agad. Tungkol sa pagpapakamatay ni Hanyu sa pamamagitan ng paghiwa ng pulso. Alam mo na, ayaw niyang isakripisyo ko ang sarili kong kaligayahan para lang mabuhay siya. Kaya talagang ayaw niyang tanggapin ang puso mo sa ganitong paraan. Pasensya na. Tungkol sa pangako kong pakasalan ka, sisiraan ko na. Maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon na humiling. Kahit ano maliban sa kasal. Naalala ko noong araw na yon, sinabi ni Hanyu. Sa akin na hinding-hindi niya hahayaang matupad ang gusto ko. Naging manhid na lang ang puso ko. Ang hiling ko pagahin ang operasyon. Nagulat ng husto si Suan-Wan sa aking sagot. Matagal na hindi nakapagsalita, saka lang natauhan. Ito na ang hiling mo? Ang tanging hiling mo ay mapabilis ang operasyon.
Tumango ako, walang anumang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Gusto kong makita mo agad ang isang malusob na enghan. At ako naman ay makita ang isang malusob na Songshukin. Pareho tayong makakamit ang ating mga nais. Matutupad ang mga hangarin. Nang makita niya ang puno ng pagmamahal kong mga mata, lalong naguluhan si Suanwan. Nag-isip na siya ng 100 posibleng reaksyon ko matapos niyang bawiin ang pangako, pero wala ni isa man. Ang ganito, kung umiiyak akong nagmamakaawa o humingi ng labis-labis na kahilingan. Mas magiging magaan ang loob niya kaysa ngayon. Nakakunot ang noo niya at matagal bago muling nagsalita. Bakit ba mahal na mahal mo ako? Nagtama ang aming mga tingin at tila nakita niya sa kailaliman ng aking mga mata. Ang taong dati niyang pinakamamahal. Umiti ako. At matatag na sinabi, napadpad ako sa mundong ito para lamang sa'yo. Totoo ang sinabi ko. Ang dahilan ko sa mundong ito ay siya. Ngunit inakala ni Suanwan na nagtatapat ako ng pag-ibig. Bahagyang kumurap ang kanyang mga mata at pagkalipas ng mahabang sandali ay sinabi niya. Pagkatapos ng operasyon sa pag-donate ng puso, may sorpresa akong inihanda para sa'yo. Iyon na lang ang kabayaran ko sa'yo. Bahagya akong napangiti, saka kumuha ng isang kahon sa gilid ng kama at iniabot sa kanya. Nagkataon naman, may sorpresa rin akong inihanda para sa'yo. Natigilan si Suanwan at bubuksan na sana nang pigilan ko ang kamay niya. Pagkatapos na lang ng operasyon ko buksan. Nagtatakang nagtanong si Suanwan, bakit? Dahil sa araw na yun lang. Mas magiging nakakagulat. Ang laman ng kahon ay isang voice recorder lamang. Iyon mismo ang usapan ni Hanyu at ng mga taong iyon noong huli. Ito ang regalo ko para sa kanya. Bilang ganti sa 30 sampal na ibinigay sa akin at sa 3 oras kong pagkababad sa dagat. Hindi ko nahalata ang pagkakaiba sa kanyang tinig. Malapit na ang operasyon, ayaw ko nang makipagtalo pa sa munting bagay na yon. Mahigpit niyang hinawakan ang kahon at tumango. Sa mismong araw ng operasyon, nakasuot ako ng puting surgical gown at isinakay ng nurse patungo sa operating room. Nang maghiwalay kami, nakatayo siya sa pasilyo, pinagmamasdan ang aking papalayong figura. Biglang pumintig ng mariin ang kanyang puso. Sa sakit na dahilan upang mamutla siya sa isang iglap. Parang may isang bagay na napakahalaga sa kanyang buhay na unti-unting nawawala. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakapagpigil. Lumapit siya at hinablot ang doktor na papasok na sa operating room. Sigurado ka bang? Walang magiging problema ang artipisyal na puso. Agad siyang tiniyak ng doktor, panatag ka, Presidente Su. Sobrang epektibo na ang teknolohiyang ito sa ibang bansa. Walang masamang mangyayari kay Ginoong Fang. Nang marinig iyon, nakahina siya ng maluwag. Kakaiba. Bakit kaya ako nataranta para kay Fang Yuan? Pinaglaban niya ang sarili. Tungkol naman ito sa buhay at kamatayan, hindi nakatakatakang ganito ang reaksyon ko. Sa huli, naupo siya sa mahabang bangko sa labas ng pinto. Sa loob ng operating room, tinitigan ko ang puting ilaw sa itaas. Mabilis na tumitibok ang aking puso. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Ang tagal ko nang hinintay. Malapit nang matapos ang lahat. Magigising na ang aking mahal. Lumipas ang di malamang oras, naging matagumpay ang operasyon sa pag-alis ng puso. At sa wakas, narinig ko na ang pamilyar na tinig sa aking pandinig. Binabati kita, host. Tapos na ang misyon. Matagumpay nang nabuhay ang iyong mahal. Malapit na ring lisanin ng host ang mundong ito. Sa sumunod na segundo, mula sa operating room, tumunog ang malamig na alarma ng heart monitor. Ang nakabibinging alarma ay tumili ng malakas. Si Suanwan, na naghihintay sa labas, ay biglang tumayo mula sa bangko. Isang matinding pagkabalisa ang mabilis na pumuspos sa kanya. Mariin niyang ikinuyom ang dalawa niyang kamay, at ang buong katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Anong nangyari? May nangyari ba sa kanya? Nagmamadaling umalo ang kanyang assistant sa tabi. Hindi po. Hindi ba sinabi ng doktor? Subok na ang operasyong ito. Walang mangyayaring masama kay Ginoong Fang. Pati si Suanwan mismo ay nagulat, nang malamang may panganib sa loob ng operating room. Ang unang taong pumasok sa isip niya ay si Fang Yuan, hindi si Hanyu. Hindi ba si Hanyu ang pinakamahalagang tao sa puso niya? Bakit ganito? Bakit labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Fang Yuan, na higit pa sa pag-aalala niya kay Hanyu? Impossible. Talagang imposible. Tiyak na nagkamali lang ang kanyang subconscious. Walang masamang mangyayari kay Fang Yuan. Sa mga nagdaang taon, mas mapanganib pa ritong mga bagay ang ginawa niya, pero ligtas siyang nakaligtas. Ganito rin ito sa pagkakataong ito. Tahimik niyang sinabi sa sarili. Ngunit hindi niya namamalayan. Sa mga taong iyon, ang dami pala niyang isinakripisyo para sa akin. Noong una, nang iwan siya ni Hanyu at mag-abroad. Napakasakit na dagok iyon para sa kanya. Dahil dito, nilunod niya ang sarili sa alak. Natutulog gabi-gabi sa bar. Wala sa kanyang mga kaibigan ang makapigil sa kanya. Ang pagdating ko. Ang humugot sa kanya mula sa kumunoy. Sa pagbabalik tanaw sa mga araw na lasing at walang muwang, si Suanwan mismo ay natatawa. Naalala niya noong una niya akong makita, umalis ka, lang ang sinabi niya.
Pero hindi ako nagalit. Marahan lang akong lumuhod sa kanyang harapan, saka siya inalalayang tumayo. Sinabi ko, ayos lang. Mula ngayon, sasamahan kita. Ang pagdating ko rito ay para tulungan kang makamit ang lahat. Sunod-sunod na pumipintig ng masakit ang puso ni Suanwan, sa sakit na tila hindi na siya makahinga. Kailan pa? Naging ganito kabigat ang lugar ko sa puso niya. Ang mga salitang sinabi ko bago pumasok ng operating room ay sunod-sunod na naglalaro sa kanyang isipan. Tulad ng isang sumpa, hindi siya mapalagay. Bakit ganito ang pakiramdam niya? Ang mga salitang binitawan ko ay parang pamamaalam na sa kanya. Dahan-dahang lumabas ang doktor at tinanggal ang maskara. Tumingin siya kay Suanwan na may mabigat na mukha. Ginoong Su, ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo, si Ginoong Fang ay nagkaroon ng reaksyong pagtatanggi. Sa panahon ng operasyon, hindi na siya nasagip at pumanaw na. Bago po kayo pumasok sa operasyon, nagbilin kayo. Ano man ang mangyari, siguruhing ligtas si Miss Han. Huwag po kayong mag-alala, matagumpay ang operasyon ni Miss Han. Hindi na malinaw na narinig ni Suanwan ang mga sumunod na sinabi nito. Sa kanyang tainga, paulit-ulit lamang na umaalingaw-ngaw ang pangungusap na yon. Hindi na siya nasagip, pumanaw na. Pumanaw, ano ang ibig sabihin noon? Ibig mong sabihin patay na si Fang Yuan. Pakiramdam ni Suanwan ay para siyang tinamaan ng kidlat sa ulo. Nayanig ito ng husto at halos madurog ang kanyang mga lamang loob. Imposible, talagang imposible ito. Parang nabaliw, bigla siyang sumugod at hinablot ang kwelyo ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at tila tutulo na ng dugo. Anong sinabi mo? Patay na siya. Sino ang nagsabi sa'yo? Magsalita ka. Natakot ang doktor sa kanyang reaksyon at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Paumanhin, Pangulong Su. Ginawa na namin ang lahat. Mangyaring tanggapin mo ang aming pakikiramay. Halos tuluyan na siyang mawalan ng bait. Lumabas kayo. Nasaan siya? Gusto ko siyang humarap sa akin ngayon din. Nangako ako na magiging ligtas siya. Bakit? Kung may mangyari man sa kanya, ipapalibing ko ang buong ospital. Pagkabigkas niyon, itinulak niya ang lahat. Diretso siyang sumugod sa loob ng operating room. Sa malamig na silid operahan, nakasisilaw ang puting ilaw. Ang mga doktor at nurse ay nagsisiksikan sa isang tabi, nanginginig sa takot habang pinagmamasdan ang nagngangalit na si Suanwan. Hindi rin nila inaasahan na mabibigo ang operasyong ito at lalong hindi nila inaasahan na si Suanwan, na karaniway walang pakialam kay Fang Yuan, ay magkakaganito matapos malaman ang balita ng kanyang pagpanaw. Hindi ba't sinasabing ang pinakamahalagang tao niya ay si Hanyu? Bakit ngayong tapos na ang operasyon, ni hindi man lang niya ito matingnan? Hakbang-hakbang na lumapit si Suanwan sa higaang. Natatakpan ng puting tela. Ang kanyang mga paa ay tila pinuno ng tingga. Hindi niya kailanman naisip na isang araw ay magkikita sila ng ganito sa isang walang hanggang pamamaalam. Ang katawang natatakpan ng puting tela ay si Fang Yuan. Ang kanyang puso ay tila malapit ng mabiyak. Sa kanyang isipan ay isang pangungusap na lamang ang natitira. Walang tigil, paulit-ulit na pumapaimbulog. Patay na siya. Patay na siya. Ang tila malaking batong nasa kanyang dibdib ay sa wakas hindi na niya makayanan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Bigla na lamang akong nagsuka ng dugo at pagkatapos ay hinimatay. Samantala, sa kabilang mundo, unti-unti akong nagising. Para akong nanaginip ng napakahabang panaginip. Sa panaginip, nawala ang pinakamamahal ko at nanatili ako sa tabi ng ibang babae sa loob ng 5 taon. Napakahaba ng 5 taon na yon, halos hindi ko na kaya. Buti na lang natapos ko na ang misyon. Lubos na akong nakabalik sa sarili kong mundo. Sa pagpasok ng liwanag sa silid, tuluyan kong idinilat ang aking mga mata. Pinagmasdan ko ang mga gamit sa silid, pamilyar na ayos. Sa labas ng bintana, ang puno ng utong. Nanilaw na ang mga dahon. Ang narsiso sa pasamano, matagal ng tuyo. Nakabalik na. Totoo bang nakabalik na ako? Natuwa ako at tumalon mula sa kama. Naalala ko sa huling sandali, sinabi sa akin ng system. Matagumpay ang misyon ko, kaya nabuhay na rin muli si Song Suking. Nang maisip ko ito, mabilis akong tumakbo palabas ng silid, tinatawag ang pangalan ni Song Suking. Suking, nasaan ka? Sa tuwing naiisip ko na makikita ko siya, nasasabik ako ng husto at wala nang pakialam sa iba. Ngunit hinanap ko siya ng matagal. Ni anino niya ay hindi ko nasilayan. Kinuha ko ang telepono at tinawagan siya, ngunit walang sumasagot. Nang makita ko na walang laman ang silid, ang dating masayang puso ko ay biglang nanlamig. Ibig bang sabihin niloko ako ng system o isa lang ba itong panaginip? Walang sistema at hindi siya muling mabubuhay. Napaupo ako sa sahig ng walang lakas, patak ang luha ng hindi mapigilan. Bakit? Bakit ganito ang tadhana sa akin? Totoo bang panaginip lang iyon? Pero ang 5 taon na bawat sandali ay totoong totoo. Ayaw kong maniwala. Ang luha ko ay walang tigil. Pakiramdam ko ay hinugot na ang aking kaluluwa. Kung hindi siya muling mabubuhay, mas gugustuhin kong manatili na lang sa panaginip, huwag nang magising. Kahit papaano, may pag-asa pa rin akong mabuhay.
Siya lang ang kapamilya ko. Nagkakilala kami sa bahay ampunan. Lumaki kaming magkasama, kaya para sa akin, siya ang aking buong mundo. Nagdalamhati ako na parang muli kong pinagdaanan ang kanyang pagkamatay. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Noong nangyari ang aksidente, duguan siyang nakahiga sa aking mga bisig. Kung hindi lang sana ako naging pabaya at nakipagtalo sa kanya. Hindi sana bumangga ang sasakyan sa akin, at hindi niya sana kailangang iligtas ako sa pamamagitan ng pagtulak palayo na naging dahilan upang siya ang tumalsik. Ganito ba kayo kasaya na lokohin at paglaruan ako? Binigyan niyo ako ng pag-asa. At pagkatapos ay tuluyan itong winasak. Kung ang nais ng sistema ay makitang mamatay ako sa matinding pagdurusa, pagbibigyan ko siya. Tumayo ako mula sa sahig, naglakad papunta sa mesita, at kinuha ang kutsilyong pampruitas. Dahan-dahan ko itong inilapit sa aking pulso. Ang kaisipang ito, sa totoo lang, ay naisip ko na noon pa. Noong una siyang pumanaw, nasimulan ko na itong pasyahan. Sa huling sandali lang talaga nang lumitaw ang sistema. At binigyan ako ng isang pag-asa, kaya pansamantala kong tinalikuran ang balak na kitlin ang sarili kong buhay. Ngayon, panahon na para puntahan ko siya. Pumikit ako at idinampi ang talim sa aking pulso. Sa sandaling handa na akong maglapat ng puwersa, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Isang pamilyar na tinig ang umabot sa akin na ikinatigil ko. Nagulantang akong nagmulat ng mga mata at tumingin sa may pintuan. At sa sumunod na saglit, ang hawak kong kutsilyo ay nalaglag sa sahig. Si Shukin, siya nga ba talaga yon? Tulad pa rin siya ng 5 taon na ang nakalipas, ngunit may bahid ng kalamigan ang kanyang anyo. Ang sikat ng araw ay humaplos sa kanyang mukha. Nawaring nababalutan ng gintong liwanag, anupat siya ay nagmistulang isang bathalang bumababa sa lupa. Kailanman ay hindi ako nakadama ng ganitong kagalakan. Humahagulgol akong tumakbo palapit sa kanya at saka siya niyakap ng mahigpit. Shukin, ikaw nga talaga. Saan ka nagpunta? Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Sobra akong natakot. Takot na takot ako na baka hindi ka na makabalik. Umiiyak siya nang hindi mapigilan. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kagalakan. Marahan ko siyang inilayo mula sa pagkakayakap at tinitigan. Ang kanyang tingin ay malambing ngunit malayo. Ginoo, sino po kayo? At bakit po kayo nasa bahay ko? Nasa loob ng ospital, nang magising si Suanwan, madilim na. Nahimatay siya dahil sa matinding galit. Buong gabing nagbantay ang doktor, at ngayon ay wala na siyang anumang malubhang karamdaman. Tahimik ang ospital. Sa pagdilat pa lamang niya, agad na sumulpot sa kanyang harapan ang mukha ng lalaking iyon. Agad siyang bumangon at malakas na tinawag ang pangalan ng kanyang katulong. Si Fang Yuan? Dalhin mo ako sa kanya. Agad dumating ang katulong nang marinig ang tawag at nanghihinang umalo. Presidente, tanggapin na po natin ang katotohanan. Si Ginoong Fang ay tunay pong pumanaw na. Malamig na umisi si Suanwan at ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na puot. Kung muli kang mangangahas na magsalita ng kalokohan, lumayas ka na. Pagkasabi nito, hinawi niya ang kumot at babangon na sana. Nagpakatatag ang katulong. At muling humarang sa kanya. Presidente, tanggapin ninyo ang realidad. Pumanaw na po si Ginoong Fang. Noong isinasagawa ang operasyon sa pagdodonate ng puso, hindi na siya naisalba pa. Presidente, ano na po ba talaga ang nangyayari sa inyo? Sa simula pa lang ay dapat inasahan nyo na ito. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang tao sa puso ninyo ay si Ginoong Han. Ngayong ligtas na siya at maayos ang kalagayan. Hindi pa ba ito sapat? Natigilan si Suanwan. Tama nga naman. Ano ba talaga ang ipinagmamaktol niya? Hindi ba't lahat ng ito ay mga bagay na dapat ay nakita na niyang mangyayari? Gaano man kahusay ang doktor at moderno ang operasyon, ito pa rin ang pinakamahalagang bahagi ng katawan ng tao. Ang isang taong buhay na umaasa lamang sa makina para manatiling buhay, ay sadyang nakikipagsapalaran na sa kamatayan. Kaya ang pagkakamali sa lahat ng ito ay sa kanya at walang kinalaman ang ospital o ang doktor. Siya ang dahilan para kay Hanyu at ipinilit niyang i-donate nito ang puso. Siya ang dahilan kung bakit pumayag itong pakasalan siya. At pagkatapos ay bigla ring nang hinayang na nagdulot ng matinding pagkasifayo. Siya ang may sala sa pagkamatay nito. May iba pang mas nararapat na sumunod sa kanyang hukay. Nang hihinang napahiga siya sa kama, nang biglang maalala ang huling sandali bago pumasok ng operasyon. Ang regalong ibinigay nito sa kanya. Iyon ang sorpresa nito para sa kanya. Hindi pa niya ito nabubuksan. Pagkaalala rito, agad niyang iniutos sa katulong, dalhin mo rito ang kahong iyon. Hindi na nakapaghintay si Suanwan at mabilis na binuksan ang kahon, ngunit hindi niya inasahang isang recording pen lamang ang laman nito. Nanginginig niyang dinampot ang recording pen. Walang tigil ang panginginig ng kanyang buong katawan. Maaaring ito ang huling habilin na iniwan nito para sa kanya. Nang maisip ang kanyang tinig, hindi niya napigilan ang matinding sakit. Matagal siyang naghanda ng kanyang loob bago tuluyang pinindot ang play button. Hanyu, mahal na mahal ka ni Sister Wan. Isang relong napakamahal, kusa niya itong ibinibigay.
Nalungkot ka lang, nasaktan na siya ng husto, na para bang gusto na niyang ibigay pati buhay niya sa'yo. Na pala, dati, sinabi mong tinuturing mo lang siyang nakatatandang kapatid, at sumunod ka sa dati mong kasintahan sa ibang bansa. Pero noong nalaman ng dating kasintahan mo ang tungkol sa sakit mo sa puso, bigla siyang tumakas. Si Sister Juan na lang ang hindi nang iwan sa'yo. Ngayon, matapos ang lahat ng ginawa niya para sa'yo, kahit pusong gawa sa bato ay matutunaw na rin. Hindi mo na siguro siya ituturing na isang kapatid lamang, hindi ba? Pati ba naman ikaw, naloko ko rin? Palusot ko lang ang pagiging ate. Mas gusto ng tao ang hindi nila makuha. Kung hindi, paano ako magiging hindi maabot na puting liwanag ng buwan para sa kanya? Basta't pananatilihin kong nakabitin si Sister Juan, mamahalin niya ako magpakailanman. Mas mabuti ito kaysa makasama siya. Siyempre, sino pang babae sa mundong ito ang hihigit kay Sister Juan? Ang babaeng iyon, isa lang siyang tau-tauhang sinadya kong ipaselos kay Ate Juan. Nakita mo naman, si Ate Juan nitong mga taon ay naging lugmok dahil sa akin. Laging nasa isip ako, hindi ba? Ha? Sobrang galing ng plano mo pero Hanyu, huwag kang lumampas sa hangganan. Nabalitaan ko na makikipagpakasal si Ate Juan kay Fang Yuan, ang alalay na iyon, para sa puso mo. Kung magpakasal sila, mawawalang saysay lang ang mga pakana mo. Nagsalita si Hanyu ng may kumpiyansa, alam ko ang ginagawa ko. Higit pa, hindi naman seryoso si Ate Juan sa lalaking iyon. Ilang araw pa lang ang nakalipas, sinadya kong sampalin ang sarili ko ng 3 beses. At pinag-utos niya na sampalin siya ng 30 beses pabalik. Ngayon, itinapon ko ang bracelet sa dagat, ni hindi siya nagdalawang isip. Agad niya siyang sinipa pailalim sa tubig. Hanggang ngayon hindi pa umaahon. Marami pa akong paraan para pahirapan siya. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi sila makakapagpakasal. Sa sandaling iyon, ang boses ni Hanyu ay tila ba estranghero. Pinakinggan niya ng paulit-ulit ang recording na iyon. Mahigpit na hinawakan ng 2 kamay ang recorder, namutla ang mga buko. Kakatawa, sobrang kakatawa. Lahat pala ng ito ay pakana ni Hanyu. Para lang maging tapat siya rito ng buong puso, nagawa ni Hanyu ang ganoong bagay. Hindi ba niya alam? Noong una pa lang, sapat na ang pagmamahal niya sa kanya para mahalin at alagaan siya habang buhay. Hindi ba niya alam kung gaano kasakit para sa kanya noong iniwan siya nito at nag-abroad? Kaya sa paningin ni Hanyu wala siyang halaga. Sa puso nito, ang tagumpay at kabiguan sa pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Talagang nabulag siya ng pag-ibig para maniwalang ganoon. Nang maalala niya na dahil kay Hanyu, ipinahampas niya ng malakas ang 30 sampal sa lalaki mula sa bodyguard. At noong gabing iyon, hindi niya inalintana ang peligro sa buhay nito, pinababad niya siya sa dagat ng 3 oras. Napakasama niyang berdugo, anong klaseng demonyo siya para gawin yon sa kanya. Halos mabaliw si Suan. Lalo siyang nanglumo dahil siya ay palaging minali at pinagbintangan. Pero kailanman ay wala siyang reklamo. Walang hiya, talagang walang hiya siya. Itinikom ni Suan ang kamao at mariing hinampas sa dingding sa harap. Dumaloy ang dugo sa puting dingding. Parang hindi niya nararamdaman ang sakit, paulit-ulit na sumuntok. Diyos ko, kung maaari lang ibalik ang panahon, ngunit huli na ang lahat. Pagkabalik mula sa ospital, wala sa sarili si Suan. Ang ingay ng katulong na nag-aayos ng gamit ang bumuhay sa kanyang malay. Bitawan niyo yan. Sinong nag-utos sa inyong galawin ang mga gamit niya? Malamig ang titig ni Suan. Parang patalim na tumagos ang tingin niya, natakot at nagsitahimik ang mga katulong, agad na ibinalik ang mga gamit sa pwesto. Si Miss Han ang tumawag, sinabing pumanaw na si Ginoong Fang, at malas daw na panatilihin sa bahay ang gamit ng patay. Kaya ipinalilinis niya ito sa amin. Hindi siya ang masusunod sa bahay na ito. Mula ngayon, nang wala ang utos ko, walang sinuman ang gagalaw ng mga gamit ni Fang Yuan. Tumango ang lahat. Napabuntong hininga si Zhang Ma, ang kasambahay, sabay punas ng luha habang nagliligpit. Ginoong Fang, sa susunod na buhay mo, sana mahalin mo ng husto ang sarili mo, at huwag nang magpakasakit para sa mga taong hindi karapat-dapat. Binalingan siya ni Suan ng tingin. Lalong nanlamig ang kanyang mga mata, sabihin mo nga sa akin, paano siya nagpakasakit para sa taong di naman siya karapat-dapat. Bahagyang natigilan si Zhang Ma, saka napagtantong si Suan ang kumakausap sa kanya, binibini. Hindi sa pinupuna ko kayo, pero talagang hinayaan niyong mawala ang isang napakabuting lalaki. Matagal-tagal na rin akong naglilingkod sa bahay na ito. At nasaksihan ko ang inyong paglaki. Marami ng lalaking lumapit sa inyo sa mga taong ito, ngunit wala ni isa mang katulad ni Ginoong Fang. Ang ibang lumalapit sa inyo, para lang sa inyong estado at katayuan, o kaya naman ay sa inyong panlabas na anyo. Si Ginoong Fang lang ang walang ibang hinangad, tapat at dalisay ang pagmamahal sa inyo. Walang ganang makinig si Suan pero nagpatuloy pa rin, alam kong malapit ang loob ninyo kay Miss Han. Lumaki kayong magkasama at gusto ninyo siya, ngunit hindi talaga siya kasing buti ni Ginoong Fang. Noong iniwan niya kayo para mangibang bansa, alam namin kung gaano kahirap ang pinagdaanan niyo noon.
Kung talagang mahal niya kayo, hindi niya kayo kayang iwan sa panahong kailangan niyo siya. Si Ginoong Fang ang patuloy na nasa tabi niyo. At siya ang tumulong sa inyong makabangon. Dati, madalas kayong malasing at kahit gaano pa ito kagabi. Susunduin niya kayo at aalagaan buong magdamag. Tuwing lasing kayo, nagwawala kayo at gustong magpuntang England para hanapin si Ginoong Han, winawasak niyo ang silid, at kung minsan ay nananakit pa ng tao. Kaming mga kasambahay, walang sinuman ang nangangahas na lumapit sa inyo, si Ginoong Fang lang ang hindi natatakot. Hindi naman sa hindi siya natatakot, ayaw lang niyang makaramdam kayo ng hirap. Isipin niyo, sa mga nakaraang araw, lahat ng ipinagawa ninyo sa kanya, alin ba ang hindi niya ginawa? Sabi ninyo gusto ninyong kumain ng mga minatamis na gawang kamay sa umaga, gumising siya ng maaga para gawin yon. Sabi ninyo pangit ang mga bulaklak sa bakuran. Siya mismo ang nagtanim ng panibagong mga halaman. Kahit ako na tagalabas lang, naantig na, hindi ko alam kung ano ang iniisip niyo. Hay, ngayong wala na siya, wala nang saysay ang mga sinasabi ko. Naaawa lang ako sa kanya. At naaawa rin ako sa sinapit niya. Noon, sinabi ninyo na basta ibigay niya ang puso niya kay Miss Han. Papakasalan niyo siya. Akala ko, kahit artipisyal na puso na lang ang gagamitin niya. Makakasama niya man lang ang taong gusto niya, at kahit papaano, makakamit din niya ang minimiti. Pero hindi ko inakala na pati ang kahilingang iyon ay sisirain nyo para kay Miss Han. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng isang puso para sa isang tao? Ang pagmamahal ni Emir Fang sa inyo ay hindi na lang simpleng pag-ibig. Talagang minahal niya ng walang pagsisisi para makasama ninyo ang taong mahal nyo para sumaya kayo. Isinuko niya ang kaligayahan niya habang buhay at sa huli, pati ang sariling buhay. Ngayong wala na si Emir Fang. Wala nang bisa ang anumang sasabihin ko. Pero sa palagay ko, sa ugali ni Emir Fang, marahil hindi kanya sisisihin. Ang mga sinabi ko ngayon ay sarili kong pasya. Wala namang ibinulong sa akin si Emir Fang. Ni minsan ay hindi siya nagreklamo sa akin. Kaya ko nga nasabing napakatanga niya. Miss, alam kong mahal mo si Miss Han. Pero kung makakasama ninyo siya at siya ang titira rito, sa tingin ko, hindi na ako nararapat na manatili pa. Pagkasabi ni Mama Zhang ng mga yon, inihanda na niya ang sariling palayasin. Tila nalugmok sa alaala si Suanwan. Matagal bago siya natauhan. Dahan-dahan siyang nagbuntong hininga. Hindi kami magsasama, kaya maaari kang manatili. Ano pong sinabi ninyo? Medyo nagtaka si Mama Zhang. Ang sabi ko, hindi kami magsasama ni Hanyu. Natigilan si Mama Zhang at tila may naunawaan. Tumango siya ng may kaluwagan sa dibdib. Pagkaalis ng kasambahay, nagtungo siyang mag-isa sa silid na inihanda para sa akin. Ang silid na ito ay inihanda lang ng mapagpasyahang ikasal. Biglaan at walang pag-aruga, simpleng kasangkapan. Hindi rin ako tumagal ng ilang araw. Kaunting damit lang ang narito. Naupo siya sa kama, naninikip ang puso sa pait. Ang mga eksenang magkasama kami ay kusang pumapasok sa isipan. Sa loob ng 5 taon, siya ay naging hindi mapaghihiwalay na bahagi ng buhay ko. Naging mabagal akong makaunawa. Kaya't nawala siya. Sa mga sumunod na araw, ikinulong niya ang sarili sa silid. Ayaw niyang makita ang sinuman, hindi rin sinasagot ang tawag ng mga kaibigan. Pagkatapos ng operasyon ni Hanyu, ni minsan ay hindi siya dinalaw ni Suanwan. Ito ay talagang kakaiba. Dati, simpleng sipon lang niya. Aburido na ito at hindi umaalis sa tabi. Sa malaking operasyong ito, wala man lang siyang reaksyon. Gustong tawagan ni Hanyu si Suanwan, ngunit ayaw naman nitong makita siya. Pinilit ni Hanyu na palagayin ang sarili. Pero hindi niya maiwasang isipin, kung nalaman ni Suanwan ang katotohanan, ano ang dapat niyang gawin para magbago ang isip nito. Ilang taon niya itong nagustuhan, hindi madaling magbago ang damdamin nito. Sa pag-isip niya nito, nagpalit siya ng damit at dali-daling nagtungo sa mansyon ng mga Su. Huminto ang sasakyan sa harap ng pintuan. Tuloy-tuloy siyang umakyat sa itaas. Suanwan, nasaan ka? Bakit ayaw mo akong makita? Matagal siyang naghanap sa villa pero wala siyang nakitang Suanwan. Sa wakas, sa patnubay ng isang katulong, narating niya ang pintuan ng silid. Pumatok siya, ngunit matagal na walang sumagot. Sa mga taong ito, itinuring siyang prinsesa ni Suanwan, hindi pa siya nakatanggap ng ganitong kalamigan. Dahil sa inis, mas lalo niyang pinaglakas ang pagkatok. Suanwan, buksan mo. Alam kong nandyan ka sa loob. Bakit ayaw mo akong kausapin? Ano ba talagang nangyari? Baka naman. Dahil sa aksidenteng nangyari sa akin, isisisi mo lahat sa akin. Alam kong masama ang loob mo sa pagkamatay ni Fang Yuan. Pero hindi natin kasalanan yon. Kasalanan ng doktor yon. Hindi pa tapos ang pangungusap. Biglang bumukas ang pinto na tila bara ng yelo ang paligid. Madilim at nakakasindak ang mukha ni Suanwan. Tama na. Ilang sandali bago natauhan si Hanyu. Nanginginig siyang lumapit. At nang aabuti niya si Suanwan, bigla itong pumiglas. Tumama ang kamay niya sa dingding. Napangiwi siya sa sakit. Lahat ng pasensya niya ay biglang naglaho. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kaya ngayon, para sa isang tagalabas, nagkakaganyan ka sa akin.
Diyos ko, huwag mong sabihing nagugustuhan mo na si Fang Yuan. Natigilan si Su Anwan. Matagal siyang nanatiling ganito bago niya naunawaan ang salitang iyon. Nagugustuhan? Nagugustuhan ko na ba siya? Siguro nga, sa bawat pagtatakbo niya patungo sa akin. Sa bawat sandali ng kanyang patuloy na pagsubaybay, noong isinantabi niya lahat ng dignidad para sa akin, minahal ko na siya. Hindi ko lang matanggap at ayaw kong tanggapin hanggang sa sandaling ito. Ngayon ko lang masasabi ng buong tapang ang mga salitang iyon, matagal na kitang mahal. Tumingala si Su Anwan at muling tinitigan si Han Yu at nang marinig niya ang tatlong salitang iyon. Para siyang nakarinig ng isang katawa-tawang biro, mapait siyang tumawa, puno ng sama ng loob at galit. Sinungaling, nagsisinungaling ka, paano mo siya mamahalin? Ate Wan, ang mahal mo ay ako naman talaga. Pagkasabi niyon ay sumugod siya kay Su Anwan para yakapin ito, ngunit mas mabilis itong kumilos. Walang awang hinila siya palayo, tama na, ang mga ginawa mo. Alam mo sa sarili mo, ayokong magsalita ng masakit, pero ang gusto ko lang. Huwag na kitang makikita pang muli, natigilan si Han Yu at pilit na nagtanong. Ano nang sinasabi mo, hindi kita maintindihan, ayaw nang makipag-usap pa ni Su Anwan at diretsong inilabas ang recorder para i-play ito. Sa paglitaw ng kanyang boses, biglang nag-iba ang mukha ni Han Yu at para siyang nabaliw na lumapit para agawin ang recorder. Habang nagpapaliwanag, hindi ganoon yon. Makinig ka sa akin at hayaan mong magpaliwanag ako, pero malinaw na ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Su Anwan at nanlamig ang kanyang tinig. At sa kanya malakas na isinara ang pinto, habang nakatingin sa nakasarang pinto, umagos ang luha ni Han Yu na parang ulan. Parang baliw na pinalo ang pinto, umiiyak ng ubod ng paos, imposible. Niloloko mo ako, Ate Wan, ako naman ang mahal mo, hindi ba? Ilang taon mo na akong mahal, paano mo magugustuhan ang lalaking iyon, na para bang napagtanto niya ang kanyang pagkakamali? Nagsimulang humingi ng tawad si Han Yu, pasensya na, kasalanan ko. Ate Wan, hindi kita dapat niloko, masyado lang akong nag-aalala sa'yo. Kaya ko naisip ang ganoong paraan, alam mo ba, sobra akong takot na mawala ka. Ate Wan, pasensya na, mahal kita. Magsimula ulit tayo, hindi pa ako nagkaganito katakot kailanman, alam ko. Sa pagkakataong ito ay talagang galit si Su Anwan, dati kahit anong kalokohan ang gawin ni Han Yu, hindi nito siya ginaganito. Unti-unting dumilim ang kalangitan, kahit anong pagmamakaawa ni Han Yu, hindi man lang lumabas si Su Anwan para makita siya. Tulad niya, kapag nagmamahal, kaya kang itampok sa langit, kapag hindi na nagmamahal. Kaya ka ring ibagsak sa impyerno, marahil ay napagod na sa kaiyak at alam ni Han Yu na hindi niya ito makikita. Kaya kailangan niya nang umalis, sa tunay na mundo, tinitigan ko ang pamilyar pero banyagang si Song Shochin, parang sasabog ang puso ko sa sobrang sakit, hindi ko inakalang. Muli siyang nabuhay, ngunit ang kapalit ay tuluyan ko siyang malimutan, tinitigan ako ng nasa harapan ko. Nikatiting na pagmamahal ang wala sa kanyang mga mata, tanging kagandahang loob at distansya, ayokong sumuko at nagpumilit magtanong. Hindi mo ba talaga ako natatandaan, ako si Fang Yuan, ang iyong Fang Yuan? Bahagyang kumunot ang noo ni Song Shochin at nag-isip ng mabuti, ngunit umiling pa rin. Pasensya na, mukhang hindi talaga kita kilala, nakaramdam na lamang ako ng matinding kirot sa dibdib. Paano mo ako hindi makikilala, magkakilala na tayo mula pagkabata, tayo ang natatanging magkasintahan para sa isa't isa. Nangakong magsasama magpakailanman, nagtayo ako at lumapit sa kanya, at sabik na tinulungan siyang alalahanin ang nakaraan. Shochin, isipin mo, nagkakilala tayo sa bahay ampunan, noon ay 10 taong gulang pa lang ako. Inaapi ng ibang mga bata sa ampunan, ikaw ang nagtanggol sa akin at noon ay lagi akong hindi nabubusog, ikaw rin ang palihim na nagbibigay sa akin ng iyong biskwit. Nang lumaon, nakapasok tayo sa kolehiyo at nagkaroon ng trabaho. Lagi tayong magkasama sa buhay, napagkasunduan naming magpakasal pagkatapos ng bagong taon at magsasama magpakailanman. Lahat ng ito, hindi mo na ba natatandaan, tinitigan ni Song Shochin. Ang kumikislap na mga mata ng binata, hindi malaman kung bakit, biglang sumakit ang kanyang dibdib. Gusto niyang alalahanin ang mga nakaraang binanggit ko, pero kahit anong pilit niya, blanko lang ang lahat. Magkakilala ba talaga tayo, pero bakit wala siyang maalala kahit isa at ang sinabi kong naaksidente siya sa sasakyan ay wala rin siyang kahit anong alaala, ang lahat ng ito. Ano ba talaga ang nangyayari nang makitang hindi niya maalala, napilitan akong tumigil muna. Basta't buhay siya, ano ba naman kung pansamantalang hindi niya ako maalala, mahaba pa ang panahon. Sasamahan ko siya at unti-unting pupunuan ang mga alaalang ating nawala. Hanggang dito, muli akong natahimik, naghintay na ako ng 5 taon. Hindi ako natatakot na maghintay ulit ng 5 taon, at saka, kilala ko ang ugali ni Song Shukin. Kahit hindi niya ako maalala, hinding-hindi niya gagawa ng bagay na makakasakit sa akin, iyan ang babaeng mahal ko. Malambing at may katinuan. Ewan ko ba kung bakit. Biglang sumagi sa isip ko ang mukha ni Su Anwan.
Hindi ko alam kung ano na ang lagay niya ngayon. Marahil, alam na niya ang balita ng aking pagkamatay. Ano kayang magiging reaksyon niya? Marahil, makadarama siya ng kaunting pagkakonsensya. Tutal, kapiling din naman niya ako. Nang 5 taon, sa loob ng silid parang biglang. Nawalan ng kulay ang buong mundo para kay Suanwan. Hindi niya inakalang darating ang araw na mawawala ako sa kanya. Lalong hindi niya akalain na ganito kasakit ang mawala ako. Pakiramdam niya ay mahihirapan na siyang huminga. Minahal niya pala ako at ganoon na pala ito kalalim. Kung maibabalik lang ang nakaraan, hindi na niya ulitin ang ginawa niyang pasya. Aalagaan niya ako ng mabuti, gagawin ang lahat upang masuklian ang pagkukulang. Ngunit ngayon, kahit gaanong pagsisisi pa ang maramdaman, wala na itong saysay. Naalala niyang sinabi ko sa kanya noon na parito ako sa mundong ito para sa kanya. Ngayong wala na ako sa kanyang mundo, halos mawalan na siya ng saysay para mabuhay. Tumingin siya sa bintana, sa makulimlim na langit, at biglang naisip na tumalon na lang mula sa balkonahe para matapos na ang lahat. 3 araw na siyang walang kinakain, kaya sa sandaling iyon, lumalabo na ang kanyang pag-isip. Sinasabi sa kanya ng isip niyang kapag tumalon lang siya, makikita na niya ako. Hindi niya napigilang buksan ang bintana. Nanunuot ang malamig na hangin sa kanyang balat, ngunit tila wala siyang nararamdamang kahit ano. Buong tapang siyang umakyat sa balkonahe. Nang pumikit siya, biglang may isang tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kumusta, host? Mayroon kang isang misyong pagpapaibig. Kapag natapos mo ang misyong ito, maaari kang manatili sa aking mundo. Nais mo bang i-bind ang sistema at simulan ang misyon? Sistema ang mundo ko. Nagising ang diwa niya sa mga salitang iyon. Ibig bang sabihin, hindi patay si Fang Yuan? Nasa ibang mundo lang. Agad na nagtanong si Suanwan, anong misyon? Mekanikal na sagot ng sistema, paibigin si Fang Yuan sa iyo sa loob ng 3 buwan. Sumaya ng labis si Suanwan. Minahal na niya ako ng lubusan, hindi ba't napakadali lang ng misyong ito? Binigyan na ako ng pagkakataon ng Diyos na makabawi sa kanya. Kaya naman, walang pag-aalinlangang tinanggap ni Suanwan ang misyon. Tinatanggap ko ang misyong ito. Dagdag pa ng sistema. Paalala ng sistema, kung mabigo ang host sa misyon, babalik siya sa sarili niyang mundo. At mawawala ang lahat ng kanyang ari-arian, magiging dukha habang buhay. Hindi man lang nagdalawang isip si Suanwan. Pinirmahan niya ang kasunduan. Kung wala si Fang Yuan, kahit gaano pa karami ang yaman niya, wala rin itong saysay. At bukod pa roon, naniniwala siyang hindi siya bibigyan nito. Tumunog muli ang mekanikal na tinig, matagumpay na nabind ang sistema. Magsisimula na ang 3 buwang countdown. Host, hangad ko ang tagumpay mo. Biglang kumislap ang isang nakakasilaw na liwanag. Pumikit si Suanwan, tuluyang nawalan ng malay. Nang siya'y magising muli, nasa isang ganap na kakaibang mundo na siya. Alam niyang ito na ang mundong sinasabi ng sistema, ang mundong kinalalagyan ni Fang Yuan. Totoo ang lahat, hindi panaginip. Nalunod siya sa tuwa. Kaya tuluyan niyang nalimutan kung bakit ako pumunta noon sa kanyang mundo, at paano ako nakabalik sa aking sarili. Iisa lang ang nasa isip niya, hanapin ako. Sa tulong ng sistema, mabilis niyang narating ang baba ng bahay ko. Sa pag-isip niyang makikita na niya si Fang Yuan, bigla siyang kinabahan. Parang isang dalagang malapit nang makipagkita sa kanyang minamahal, hindi niya mapigilang mamula at uminit ang pisngi. Natawa siya sa sarili. Kailan pa siya naging ganito kaingat? Sa sarili niyang mundo, siya ang itinuturing na prinsesa. Lahat ng nasa mundo, kung gusto niya, madali niyang makukuha. Ngunit ngayon, dahil kay Fang Yuan, pakiramdam niya'y mayroon siyang pangamba. Naghintay siya sa ibaba ng gusali. Sapagkat sinabi ng sistema na ito ang dinadaanan ko araw-araw pauwi. Hindi nagtagal. Nakita nga ni Suanwan ang pamilyar na figura, may bitbit na supot ng prutas, papalapit sa kanyang direksyon. Ilang araw pa lang ang nakalipas, pero mas maaliwalas na ang aking hitsura. Magaan ang kanyang mga hakbang. May ngiti sa labi, tila masaya ang kalooban. Paisa-isa akong lumapit sa kanya. Hanggang sa magkaharap kami. Marahil sa hindi ko pag-iingat, nabunggo ko siya ng diretsyo. Sumalpok ang ilong ko sa kanyang dibdib. Medyo nahiya ako, hinawakan ko ang ilong ko habang humihingi ng paumanhin. Paumanhin, paumanhin, nahulog ang prutas sa aking kamay, kailangan kong yumuko para pulutin ito. Bulong niya sa sarili, sana huwag mapisa, paborito ito ni Sukin na persimmon. Nang pulutin ko ang prutas at tumingala, nagtagpo ang aming mga mata, at sa gulat ay napaurong ako ng ilang hakbang. Si Suanwan, anong ginagawa niya rito? Gulat na gulat ang ekspresyon ko habang nakatitig sa kanya. Siya ay nagulat at masaya, at hindi sinasadyang nais akong yakapin, Fang Yuan. Talagang ikaw yon, hindi pa ako nakakapag-isip, buong katawan ko ay niyakap na niya ng mahigpit. Ang hangin ay may pamilyar na amoy ng dalandan, agad akong nagising, at biglang tumunog ang alarma sa aking isipan. Talagang siya yon, bigla ko siyang itinulak palayo, ang tinig ko ay may halong inis. Bakit ka nandito? Marahil nasaktan siya sa aking pagtrato.
Inakala ni Suanwan na matutuwa ako sa kanyang pagdating, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon, Fang Yuan. Pinuntahan kita, hindi ka ba masaya? Inayos niya ang kanyang damit. Mahinahon ang tono, hindi ko alam kung paano mo ako nahanap pero nagsimula na ako ng bagong buhay. Kaya pakiusap, huwag mo na akong gambalain. Bakit naging ganito? Bakit ganoon ang naging reaksyon niya? Si Suanwan ay tila hindi makapaniwala, ngunit agad niyang naalala noon, para sa ibang lalaki, hiningi niya ang puso ko. At pagkatapos ay nagsisi pa siya, kaya tiyak na galit pa rin siya sa babaeng iyon. Tiyak na galit siya. Nang maisip ito, agad siyang humingi ng paumanhin sa akin. Paumanhin, Fang Yuan, dati ay ako ang may sala. Narinig ko na lahat ng recording na binigay mo. Yung mga nangyari noon, ako pala ang nagkamali ng akala sa'yo. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo, ang totoo, ang taong minamahal ng puso ko. Ikaw lang palagi. Mapapatawad mo ba ako? Basta patawarin mo lang ako. Babayaran ko ito sa'yo sa buong buhay ko. Fang Yuan, magtiwala ka sa akin. Magsimula tayong muli. Habang pinakikinggan ko ang taimtim niyang paghingi ng tawad, natatawa lang ako. Naunawaan ko kung bakit siya napunta sa aking mundo, marahil katulad niya, may nakataling sistema. Bagamat hindi ko alam ang kanyang misyon, ngunit wala na akong anumang bigat sa loob. Nagsimula ng muli ang aking buhay. Si Suanwan at ang mga tao sa naunang sistema, lahat sila ay nakaraan na. At, hindi ako kailanman nagkagusto kay Suanwan. Maaaring mabuhay muli si Song Shukin. Ayaw kong maging labis na malupit. Kung tutuusin, may kaugnayan ito sa kanya. Suanwan, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Hindi kita sinisisi at hindi rin ito tungkol sa pagpapatawad. Dahil nakita mo na ang totoong kulay ni Hanyu. Umaasa akong makatagpo ka ng tunay na kaligayahan, ngunit kahit sino pa ang magustuhan mo, ang iyong kaligayahan ay hindi kailanman magiging ako. Iyan na lang ang masasabi ko. Huwag mo na akong hanapin pa. Pagkasabi nito, bitbit ang supot, umalis ako ng tuluyan. Nakatitig si Suanwan sa aking papalayong anyo, medyo tulala. Hindi niya maintindihan bakit sa loob lang ng maikling panahon ay para akong nagbagong tao. Akala niya sa muli naming pagkikita. Magiging kasabik-sabik din ako tulad niya, o iiyak at magreklamo, pero wala akong sinabi ni isa man. Kasing lamig na parang hindi ko siya nakilala kailanman. Bakit ganito? Hindi ito mawari ni Suanwan. Ang tanging maigagaan niya lang sa sarili, marahil ay galit na galit lang talaga ako, kaya hindi na ako nagsalita pa. Basta humingi lang siya sa akin ng tawad, tiyak na magiging gaya ulit ako ng dati sa kanya. Hindi ito pwedeng madaliin. Noon, inalagaan ko siya ng 5 taon, ngayon pa lang ang simula. Hindi ba't may 3 buwan pa? Sa nalalabing 3 buwan, tiyak na matatanggap niya ako. Pagkahiwalay ko kay Suanwan, hindi pa rin ako mapalagay. Tila hindi pa rin niya alam ang tunay kong layunin sa piling niya noon. Kung ang kanyang sistema ay may kinalaman sa akin, ibig bang sabihin, mula ngayon ay lagi na siyang nasa tabi ko? Medyo nababahala ako. Ang damdamin ko para kay Suanwan ay masalimuot at hindi masukat ng mga salita. Sige na, ayoko nang isipin pa. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay maibalik ang alaala ni Song Shukin. Kinuha ko ang susi at binuksan ang pinto. Inilapag ko ang prutas sa mesa. Habang isinusuot ang apron at papunta sa kusina, sabi ko, Shukin, binili ko ngayon ang paborito mong pagkain. Magluluto na ako. Magpahinga ka muna sandali, kakain na tayo maya-maya. Pagkasabi ko nyon, ang sumagot sa akin ay isang malinaw at malinis na boses na panlalaki, kumusta? Ako ang katrabaho ni Song Shukin. Umalis sandali si Shukin, maghihintay pa tayo bago siya makabalik. Pagkarinig noon ay napalingon ako. Bumungad sa aking paningin ang isang matangkad at balingkinitang figura. Ang dumating ay may makinis na mukha at napakasigla ng ngiti. Ako si Qin Sihao. Pwede mo akong tawaging Sihao. Dahil may proyekto kaming pag-uusapan ngayon ni Song Shukin. Kaya sumama na rin ako. Pero huwag ka nang mag-abala sa hapunan, lalabas tayo mamaya para kumain. Nakisabay na rin sa trabaho. Naningas ang ngiti ko sa labi. Hindi ko mawari ang aking nararamdaman. Akala ko noon ay kaya kong tanggapin na nakalimutan na ako ni Song Shukin. Ngunit nang ang epektong paru-paro ay magdala ng sunod-sunod na maliliit na pangyayari, doon ko lang nalaman kung gaano katindi ang aking panibugho. Noong una, hindi ko pinapansin kung paano ako ituring ni Suanwan dahil hindi ko siya mahal. Ngunit sa sandaling ito, ang sakit ng puso ko ay parang pinigaang limon. Napakaasim at masaklap. Kahit ganito, napilitan akong ngumiti at sumagot. Kumusta, ako ang kasama niya sa bahay. Ngayon, ang pagkakakilanlan ko ay isa lang kasama sa bahay, wala man lang karapatang magselos. Hindi nagtagal. Bumalik na si Song Shukin, may bitbit na supot ng dalanghita. Si Qin Sihao ang unang nakipag-usap sa kanya. Buti bumalik ka na. Sinabi ko nang hindi mo na kailangang lumabas pa ng sadya. Okay lang naman kung hindi ako kumain ng dalanghita. Ngumiti ng bahagya si Song Shukin at malumanay na sinabi, ayos lang. Malapit lang tayo na. Pagkasabi noon, lalabas na sana silang dalawa.
Bago umalis, sumulyap ang mga mata ni Song Shukin sa kahon sa mesa, bahagyang bumigat ang kanyang tingin. Lumingon siya sa akin, napansin ang pagkadismaya sa aking mukha, at nanahimik sandali. Sa huli ay nagsalita pa rin, iwan mo na lang dyan ang kahon. Sa gabi, uwi ako para kumain. Nang marinig iyon, agad akong napalingon sa kanya, biglang nagliwanag ang aking mga mata. Sige, hihintayin kita. Sa bandang huli. Pinapansin pa rin niya ang aking nararamdaman. Ganoon siya kabait na tao, kahit nalilimutan na niya ang maliliit na alaala namin. Inaalala pa rin niya ako. Nakangiti kong inayos ang mga kahon isa-isa, pagkatapos ay kumuha ng isang pakete ng instant noodles. Binuksan ko ito at niluto. Ang tagal na mula nang huli akong kumain ng instant noodles. Totoo pala, basta kasama mo ang taong gusto mo. Maski instant noodles, masarap at masaya. Nang gabing iyon, bumalik si Song Shukin. Nakaluklok ako sa sofa ng sala, at nang makita ko siyang bumalik, agad akong tumayo. Kumusta ang pagkain? Tumango si Song Shukin habang nagpapalit ng sapatos. Kasabay nito, sinulyapan niya ang supot ng instant noodles sa kusina. Instant noodles lang ang hapunan mo. Medyo nahihiya akong kinagat ang labi. Okay na sa akin ang simpleng pagkain, saka ang tagal ko nang hindi nakakakain ng instant noodles, masarap din naman yon. Napailing na lang si Song Shukin. Paano pwedeng instant noodles lang sa gabi? Mula ngayon, sa bahay na ako maghahapunan araw-araw. Nang sa gayon, hindi mo na pababayaan ang sarili mo. Nang marinig ko ang pag-aalala sa kanyang tinig, agad na namula ang aking mga mata. Noon, ganoon din niya akong pagalitan. Hindi naman siya gaanong mas matanda sa akin, mga 2 taon lang. Pero mas mature at mahusay siya sa buhay. Ang mga paborito kong pagkain bago siya mamatay. Ni hindi ko alam kung paano lutuin. At sa loob ng 5 taon na yon, sa tabi ni Suan Wan, natutunan ko ang lahat ng paraan ng pag-aalaga sa iba. Nakapagtataka, naalala ko na naman si Suan Wan. Ang pag-ibig at ang kabalintunaan nito ay isang siklo. Ang langit ang kamay ng kasalanang humahawak sa siklong ito. Umiling ako. Pinawi ko sa isipan ang kakaibang kaisipang iyon. Kinaumagahan paglabas ko pa lang ng bahay. Natagpuan ko si Suan Wan na naghihintay sa ibaba ng gusali. Tila ang tagal na niyang naghihintay, may mga patak pa ng hamog sa kanyang mahahabang pilik mata. Siya ay matangkad at balingkinitan, may pinong mukha, nakatayo sa gitna ng hanging taglagas. Parang hindi siya bagay sa paligid. Nang makita ako, sabik na lumapit si Suan Wan dala ang almusal. Fang Yuan, inabot niya sa akin ang almusal, may pagsuyo sa kanyang tinig. Ito ang mga paborito mo, ako mismo ang bumili. Habang nakatingin sa inaabot na almusal. Ni hindi ako makapagpakita ng kahit anong ngiti. Napabuntong hininga ako ng malalim at muling nagsalita ng seryoso. Sinabi ko na sa iyo, huwag mo na akong hanapin. Bakit hindi ka pa rin nakikinig? Tila labis na nasaktan si Suan Wan. Ang karaniwang mapagmataas na babaeng tulad niya ay bihirang magpakababa ng ganito. Gusto ko lang maging mabuti sa iyo. Itinulak ko ang kanyang kamay. Sinabi ko na hindi ko kailangan ang kabutihan mo. Suan Wan. Ulitin ko, hindi kita mapapatawad dahil hindi kita sinisisi. Tapos na ang mga nakaraan. Nagsisimula na ako ng bagong buhay ngayon. Sana ikaw din eh. Pwede ba? Baka sa aking tinig ang pagkainip at sa pagkakataong ito, napansin din iyon mismo ni Suan Wan. Medyo nahihiya niyang binawi ang kanyang kamay, puno ng pagkadismaya ang maganda niyang mukha. Fang Yuan, hindi ko maintindihan. Pwede kang magalit sa akin, kamuhian ako, pandirihan ako eh. Pero sana huwag mo akong baliwalain. Minahal mo ako noon ng husto, bakit ngayon bigla ka nalang naging ganito kalamig? Sa puntong ito, ayaw ko nang magpanggap. Seryoso ko siyang tiningnan. Sinabi ko, Suan Wan, kailanman hindi kita minahal. Ngayon, maaari ka nang umalis? Pagkasabi noon, mabilis akong umalis nang hindi lumilingon. Ang katagang ikailanman hindi kita minahal ay parang isang bangungot na mahigpit na bumabalot kay Suan Wan. Hindi niya matukoy kung alin ang totoo. Hindi maaaring hindi niya ako mahal. Ang bawat araw at bawat detalye sa loob ng 5 taon ay tila totoo lahat. Baka galit lang siya, sinusubok niya kung madali akong susuko. Paulit-ulit na hinipnotismo ni Suan Wan ang sarili. Tiyak na ganito iyon, tiyak na ganito. Kailangan niyang makipagkita sa kanya para personal na linawin ang bagay na ito. Sa mga sumunod na araw, palagi kong nakikita si Suan Wan sa ibaba. Wala akong magawa kundi iwasan siya, kaya bihira kaming magtagpo ng harapan. Hanggang sa araw ng Pasko, inimbitahan ko si Song Shukin na kumain sa restaurant. Para sa hapunang ito ng bisperas ng Pasko. Matagal akong naghanda. Natatakot akong tanggihan ni Song Shukin dahil bagamat magalang siya sa akin ngayon. May distansya pa rin. Nang marinig kong pumayag siya, hindi ko maipaliwanag ang tuwa ko. Noong mga nakaraang Pasko, nagpapanggap siyang Santa Claus para bigyan ako ng regalo. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magbibigay sa kanya ng sorpresa. Kaya maaga akong nagbihis ng damit ni Santa Claus. At naghintay sa restaurant para kay Song Shukin. Maganda ang kapaligiran ng bisperas ng Pasko, puno ng kasiyahan ang buong restaurant.
Pagdating ni Song Shukin, kinuha ko ang regalo at masayang lumapit sa kanya. Maligayang Pasko. Pagkasabi ko, tinanggal ko ang bigoteng nakadikit sa labi ko. At inabot sa kanya ang regalo. Buksan mo agad, ako mismo ang naghanda nito. Nakangiting binuksan ni Song Shukin ang kahon. Isang bandana ang laman. Hindi ako masyadong sanay sa pagniniting. Kaya baluktot ang pagkakagawa, hindi masyadong maganda. Ngunit sa hindi malamang dahilan. Nang makita ni Song Shukin ang bandana, nakaramdam siya ng pagiging pamilyar at init. Nakangiti niyang isinuot ito sa kanyang leg. At malumanay na nagpasalamat, salamat, napakainit ng bandana. Nang marinig ko ang kanyang tawa, mas sumaya ang puso ko kaysa sa nakainom ng pulot. Tumalikod ako para umupo. Ngunit hindi ko napansin ang Christmas tree sa likod ko na biglang bumagsak. At ang direksyon ng pagbagsak ay patungo mismo kay Song Shukin. Sa sandaling iyon, ang alaala ng aksidente ni Song Shukin noon ay biglang sumagi sa isipan ko, ang maputla at duguan niyang hitsura na naging bangungot ko sa loob ng 5 taon. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko hahayaang maulit ang trahedya. Sa isang iglap, mabilis akong sumugod patungo kay Song Shukin, kasabay ng isang malakas na kalabog. Bumagsak ang buong Christmas tree, ngunit hindi dumating ang inaasahan kong sakit. Pumikit ako, at matagal bago nakabawi. Sa huli, marahang tinulak ako ni Song Shukin, Fang Yuan. Ayos ka lang ba? Pagmulat ko ng aking mga mata, saka ko lang napansin na may taong sumalo sa akin noong bumagsak ang Christmas tree, kaya hindi ako nasaktan. Nagsigawan ang mga tao, tawag na kayo ng ambulansya. May nasaktan. Hindi alam kung nasa panganib ang buhay niya, mukhang maraming dugo ang lumabas sa ulo niya. Nang tumingin ako sa ibaba, saka ko lang napansin na ang taong nakahandusay sa sahig ay si Suanwan pala. Napalibutan ako ng sigawan at yapak ng mga tao. Habang pinagmamasdan ko ang eksena sa harapan ko, hindi ako mapakali. Paano nangyaring siya yon? Mabilis na dumating ang ambulansya. At isinugod siya sa ospital. Dahil walang nakakakilala sa kanya, sumama ako sa ambulansya patungong ospital. Sa daan, sumama rin si Song Shukin sa ospital dahil nag-aalala. Sa pasilyo, patuloy ang pagkurap ng ilaw sa emergency room. Kamilang dalawa ni Song Shukin ang naroon. Nang mapansin ni Song Shukin na hindi maganda ang hitsura ko, na unang nagsalita, mukhang nag-aalala ka sa kanya. Kaibigan mo ba siya? Nagulat ako at mabilis na umiling. Hindi, pero nasaktan siya dahil sa akin. Natahimik kaming dalawa ng ilang sandali. Bigla akong tumingin kay Song Shukin. Shukin, may kukwento ako sa'yo. Gusto mo bang makinig? Tumango si Song Shukin. Suminghat ako. At nagsimulang magkwento, 5 taon na ang nakalilipas, na aksidente si Song Shukin. Nadurog ang puso ko at balak kong sumama sa kanya, ngunit biglang may sistema na nagpakita. Sinabi ng sistema na kung gagawa ako ng 100 bagay para sa isang babae, babalik si Song Shukin sa akin. Para makasama si Song Shukin, naniwala agad ako sa sistema. Iyon ang dahilan kung bakit nakilala ko si Suanwan. Sa loob ng 5 taon, nanatili ako sa tabi ni Suanwan bilang isang tagahanga. Dahil ito lang ang paraan para hindi maghinala ang iba. Noong una, galit si Suanwan sa akin at madalas akong inuutusang gumawa ng mga simpleng bagay. Tulad ng pagsundo sa kanya sa bar sa kalagitnaan ng gabi, pagpila ng maaga para bumili ng almusal, at pagpapasaya sa babaeng gusto niya, at iba pa. Napakarami na ng maliliit na bagay na ito na nagawa ko, kaya nakalimutan ko na ang huling gawain ay ang pag-donate ng puso. Sa babaeng gusto ni Suanwan. Shukin, alam mo ba? Kapag natapos ko ang 100 bagay, mamamatay ako sa mundong iyon. Kaya't mamatay rin ako, mag-donate man ako ng puso o hindi. Kahit na ang puso ko pa ang kailangan, basta makabalik ka, handa akong gawin ito. Mapait akong ngumiti. Masakit ba? Pero sa tuwing naiisip kong makikita, nakita, hindi na gaanong masakit. Shukin, ang mga salitang sinasabi kong ito. Pinaniniwalaan mo ba? Sa tingin mo ba ay nagsasalita lang ako ng walang kwenta? Marahan na bumuntong hinina si Song Shukin. Inabot niya ang balikat ko at tinapik ito. Naniniwala ako sa'yo, kahit hindi ko pa maalala ang mga nangyari noon. Alam kong ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Sige na, mariin akong tumango. Hihintayin kita. Patuloy kitang hihintayin. Bumukas ang pinto ng examination room at inilabas ng nurse si Suanwan. Kayo ba ang pamilya ni Suanwan? May mild concussion siya sa ulo at kailangang magpalipas ng 1 gabi sa ospital para sa obserbasyon. Nagpasalamat ako sa nurse, sa kalumingon kay Song Shukin at sinabi, Shukin, umuwi ka na muna. Sapat na akong mag-isa rito. May pasok ka pa bukas. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Para naman sa kanya, sa tingin ko ay oras na para linawin ko sa kanya ang lahat. Walang ibang sinabi si Song Shukin. Tumango lang siya at umalis. Sa loob ng silid ng ospital. Gising na si Suanwan. Nang makita niya akong pumasok, nerbiyos siyang bumangon. Fang Yuan, ayos ka lang ba? Mayroon ka bang nasaktan? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Umupo lang ako sa tabi niya. May gusto akong sabihin sa'yo.
Hindi malaman kung bakit, pero nang makita ang napakaseryoso kong itsura sa puso ni Suanwan, ay may sumulpot na hindi mapakali na pakiramdam. Para bang noong oras na pupunta ako sa operating room at magpapaalam sa kanya. Isang paalam na magpakailanman. Bumangon siya, malalim ang titig. Sabihin mo, ito ang unang pagkakataon na naisip kong napakahirap palang magtapat sa isang tao. Totoong marami akong ginawa para kay Suanwan, ngunit niloko ko rin siya. At ngayon, siya pa ang nagligtas sa akin. Kaya lalo akong nagkautang na loob sa kanya. Ayoko ng ganito. Suanwan, kailan may hindi kita nagustuhan? Nilapitan kita para sa ibang babae. Sa pagbitaw ko ng mga salitang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Suanwan. Ang pag-aalala sa kanyang noo ay parang baging. Nabaliw na kumalat. Nagsisinungaling ka, Fang Yuan. Nagsisinungaling ka, hindi ba? Para lang sumuko na ako kaya ka gumawa ng ganitong kasinungalingan. Hindi ako naniniwala. Kahit isang salita, hindi ako naniniwala. Madiin na sigaw ni Suanwan. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa sarili kong pagsasalita. 5 taon na ang nakararaan. Nasagasaan ang mahal ko para iligtas ako. Pagkatapos niyang mamatay, pakiramdam ko ay wala nang saysay ang buhay ko. Noon lumitaw ang sistema at binigyan ako ng isang misyon. Kailangan ko lang gumawa ng 100 bagay para sa isang babae at mabubuhay muli ang mahal ko. Ang babaeng iyon ay ikaw. Pag-isipan mong mabuti, hindi ba kakaiba ang paglitaw ko? Bago noon, wala tayong anumang koneksyon. Dumating ako sa pinakamahina mong sandali. Nang biglaan, para hindi maghinala ang iba sa aking motibo, palusot ko na lang na gusto kita. Hindi mo ba napansin na tuwing sinasabi kong mahal kita, walang kahit kaunting emosyon? Noong ako'y walang malay, ang binanggit kong pangalan ay Shukin. Siya ang taong mahal ng puso ko. Ang dahilan kung bakit wala akong pag-aalinlangang iligtas ka ay dahil kung namatay ka, hindi ko matatapos ang misyon ko. Noong araw na akala mo'y ipinagdiriwang ko ang kaarawan mo. Hindi iyon totoo. Kaarawan ni Shukin noong araw na yon. Ang mga pagkain sa mesa ay paborito niya. Iniwan ko ang recording pen dahil naawa lang ako sa'yo at ayokong maloko ka pa ulit ni Hanyu. Ito na lang ang aking munting paghihiganti. Dahil pinagawa niya sa akin na mahalin siya at binabad pa sa tubig dagat. Hindi niyo ba alam, nagtagumpay ang aking misyon sa pag-target. Nakabalik na ako sa sarili kong mundo. Sa mundo ng misyon, hindi na ako iral pa. Ang puso ko ay hindi na rin magtatagal. Ang talagang nangangailangan ng artipisyal na puso ay si Hanyu. Kapag bumalik ka na, papuntahin mo siya agad sa operasyon. Kung hindi, nasa panganib ang buhay niya. Sana sa puntong ito ay naintindihan mo na. Kung mayroon man akong hiling, para lang din ito sa sarili ko. Walang kinalaman si Suanwan. Ang paglapit ko sa kanya at pagtanggap ng misyon ay kusang loob ko. Hindi ko siya kailanman sinisi. Hindi na niya kailangang mag-alala dahil anuman ang gawin niya sa akin. Wala akong pakialam. Ang mahal ko ay hindi siya kailanman. Dahil hindi ko siya mahal. Kaya kong tiisin ang kabaitan niya sa ibang lalaki. Dahil hindi ko siya mahal, hindi ko kailangang pakasalan niya ako. Dahil hindi ko siya mahal. Kaya hindi ako magsiselos. Alam niyang totoo ang mga sinasabi ko. Dahil nakatali rin siya sa sistema, hindi ba? Siguro ang misyon niya ay patawarin ko siya. Kung gayon, pinatawad ko na siya. Pwede na siyang bumalik. Marami akong sinabi ng sabay-sabay. Hindi talaga makasingit si Suanwan. Matapos marinig ang mga yon, napagtanto niyang wala siyang masabi. Sa katunayan, nang bumagsak ang Christmas tree sa restaurant, nalaman na niya ang lahat. Nakakatawa mang isipin, ang sorpresa sana niya para sa akin. Ay nakita niya mismo ang ngiti ko sa ibang babae. Hindi pa niya ako nakitang umiti ng ganoon. Nang makita niya akong nakangiti kasama ang ibang babae, nagalit siya ng labis tapos ay ang bigla ang aksidente. Hindi niya inaasahang ibibigay ko ang buhay ko para sa ibang babae. Ang kaibahan, sa pagkakataong ito ang tingin ko sa babaeng iyon, ay puno ng malasakit. Iyon pala, simula't simula pa. Siya ay isang biro lang. Ang inakala niyang pag-ibig ay kasangkapan lamang para buhayin ang ibang babae. Hindi kataka-taka, kahit puno ng pagmamahal ang tingin ko sa kanya, palagi niyang nararamdaman na may iba akong tinitingnan sa likuran niya, hanggang sa sandaling ito niya tuluyang naunawaan. Kung gaano katawa-tawa ang sinabi kong napunta ako sa mundong ito dahil sa'yo. At siya, hindi malaman kung malulungkot o magagalit. Palagi siyang nagmamarunong. Inaakalang kabaligtaran ng sinasabi ko ang totoo, hanggang sa iniharap ang katotohanan, saka siya naniwala. Ang misyon niya ay hindi ang patawarin ko siya, kundi ang makuha ang pagmamahal ko. Nang makita kong hindi siya umiimik, tumayo ako ng diretsyo. Sabi ng doktor wala kang malalang problema, kailangan lang obserbahan magdamag. Bukas, ako na ang mag-aasikaso ng discharge mo. Mauuna na ako. Pagkatapos sabihin yon, umalis na ako ng diretsyo. Sa palagay ko, pagkatapos ng mga salita ngayong gabi, naiintindihan na niya siguro. Kinaumagahan, nagdala ako ng almusal sa ospital. Nakapag-impake na si Suanwan at nakatayo sa pintuan, hinihintay ako. Nang makita niya ako, nakangiti siyang lumapit at bumati.
Ako na ang nag-asikaso ng papeles. Kahit hindi parehong mundo, ang mga proseso ay halos pareho lang. Nang makita ko si Suan na tila ibang tao na, nagduda ako. Isang gabi lang, paano siya naging ganoon kaunawa? Nang makitang nag-aalangan ako, kusa siyang nagpaliwanag. Naliwanagan na ako. Dati, nagpupumilit ako kasi akala ko mahal mo ako, pero hindi kita tinrato ng tama. Ngayong malinaw na ang lahat, wala na akong dapat panghinayangan. At saka, tama ka, ang misyon ko ay patawarin mo ako. Dahil pinatawad mo na ako, pwede na akong bumalik anumang oras. Bago ako bumalik, pwedeng samahan mo ako ng 3 araw. Huwag kang mag-alala, hindi ako hihingi ng labis. Gusto ko lang na makakain tayo ng maayos, mamasyal. At saka babalik na ako, hindi na kita aabalahin pang muli. Nagdalawang isip ako sandali. Sa huli ay tumango rin. Maging si Suan mismo ay hindi inaasahan na ang tunay na pagmamahal sa isang tao ay ang pagpapalaya. Kahit alam niyang niloko ko siya, hindi niya magawang mapuot. Sa mga nakaraan, anuman ang mangyari, naging tapat ako sa pagtulong sa kanya. Ang damdamin walang switch na pwedeng basta patayin o buhayin. Hayaan na lang natin bilang pinakamainam na plano ng langit. Sa sumunod na 3 araw, puno ang aming schedule. Sinamahan ko siya sa amusement park at nanood kami ng fireworks sa gabi. Nagluto ako para sa kanya, dinala siya sa lahat ng street food sa syudad. Regaluhan ko siya. At saka magpaalam ng maayos. Nang maitakda na ang plano, sinimulan naming isagawa. Sa tagal kong namuhay sa syudad na ito, bihira akong pumunta sa amusement park. Bata pa lang ako noon, walang pera. Nang lumaki at nagkapera, wala na ang lakas loob ng bata. Bago pumunta sa amusement park, sinadya kong tanungin si Song Shukin. Shukin, gusto mo bang sumama sa amin? Umiling lang ng bahagya si Song Shukin. Hindi na, dahil gusto niyang kayong dalawa na lang. Sa huling 3 araw na magkasama, samahan mo na lang siya ng maayos. Nang pagmasdan ko ang pagiging mapagbigay niya, sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam ko. Kung bumalik man ang alaala niya, tiyak na magtatanim siya ng galit. Hindi na ako nagsalita pa. Nagbihis ako at lumabas. Naglakad kaming dalawa sa kalsada. At napakataas ng rate ng napapalingon. Napakaganda kasi ni Suan sa daan, maraming kabataang lalaki ang nakatitig sa amin. Medyo nahiya ako dahil maliwanag na inaakala nilang magkasintahan kami. Pero si Suan panatag lang ang mukha. Kapag may lumalapit para manghingi ng contact details nang hindi ako nakikita. Itinuturo niya ako sa di kalayuan at nagsasabi, pasensya na, may boyfriend na ako. Ang mga lalaki sa kabilang panig ay madalas na bakas ang panghihinayang, saka malungkot na umaalis. Pagbalik ko, panatag pa rin ang mukha ni Suan at wala na rin akong masabi. Tutal, 3 araw na lang naman ang natitira. Ganoon na nga iyon. Sa gabi, ang palaruan ay magpapalabas ng marilag na mga paputok. Kaming dalawa ay nakatayo sa gitna ng maraming tao, naghihintay. Lumingon si Suan sa akin, ang mga matay puno ng pagmamahal. Fang Yuan, kung hihilingin kang humiling ngayon, ano ang hihilingin mo? Tuminala ako, tinitigan ang langit at bahagyang ngumiti. Ang hiling ko, si Shukin at ako magkasama habang buhay. Mabilis na pumanaw ang pagkabigo sa mga mata ni Suan. Pagkatapos ay nakangiti siyang tumingin sa langit. Ang hiling ko naman ay, matupad ang lahat ng hiling ni Fang Yuan. Sa sandaling mabigkas ang mga salita. Biglang pumailan lang ang mga paputok, pinaliliwanag ang gabi na animoy araw. Nagkalat ang mga paputok sa kalangitan. Nakakahalina ang kagandahan sa pagkalasing. Napasulyap ako sa katabi kong si Suan at nakadama ng bahagyang panginginig sa dibdib. Inalis ko ang aking tingin at muli itong itinutok sa magagandang paputok sa kalangitan. Maya-maya pa ayon sa hiling ni Suan, ako mismo ang nagluto at naghanda ng isang malaking hapagkainan. Sa karaniwang araw, siya ang pinakamapili sa pagkain. Ngunit ngayon, puno siya ng papuri. Samantala, si Song Shukin sa tabi, kaunting tikim lamang ay bumalik na sa silid. Tila sinasadya niyang magbigay ng puwang. Medyo wala akong magawa, ngunit nauunawaan ko rin na hindi siya agad makababawi ng alaala. Makalipas ang ilang sandali, ibinaba ni Suan ang kanyang chopstick at nagbiro. Pagkatapos matikman ang iyong luto, hindi na kailangan pang pumunta sa iba para sa merienda. Kung minsan, naiinggit talaga ako kay Song Shukin. Sa totoo lang, mas naiinggit siya sa kanyang dating sarili. Noong panahong iyon, hindi lang minsan nagluto si Fang Yuan para sa kanya. Ngunit tahimik lang niyang pinapakuha sa katulong. At itapon sa basura ang mga pagkain. Ngayon, pagsisisi na lang ang natitira. Walang gamot sa pagsisisi sa mundo. Ngayong natikman na niya ang aking luto, wala na rin siyang pinanghihinayangan. Sa huling araw, nagpaalam kami sa lawa sa Central Park ng lungsod. Taglamig na ngayon. Kakaunti ang dumadaan sa lawa. Ilang season lamang ang namamahina sa tabi nito. Inihagis ko ang hawak na tinapay sa mga season. Masayang humuni ang mga sisne. Samantalang si Suan sa di kalayuan, puno ng kasiyahan ang mukha. Kung sana'y ganitong tanawin. Ang araw-araw niyang masaksihan, kay sarap naman. Ngunit sayang.
Lahat ng ito ay pangarap lamang. Lumipas ang bawat saglit na nangangahulugang malapit na siyang umalis. Sa huli, hayaan niyang magpakawala ng isang ulit pa. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking harapan. At isang iglap na hinila ako sa kanyang yakap. Ang aking ilong ay napuno ng banayad na amoy ng orange na pabango, at ang una kong naging reaksyon ay ang makipaglaban. Ang ganitong klase ng pagkakakulong ay nagdulot ng paghihirap sa akin. Ayaw ko nang makisangkot pa sa kanya, at ang tanging nais ko lang ay mabilis na makalaya. Habang ako'y nasa sobrang pagkabalisa, isang pares ng kamay ang biglang sumulpot sa aking balikat at hinila ako palabas mula sa yakap ng taong iyon. Nang bigla akong lumingon, agad na sumalubong ang aking tingin sa malambing na mga mata ni Song Shuking, kasama ng kirot ng pananabik ng babae na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hinila niya ako ng malakas sa kanyang likuran, "Miss Su, magpakagalang ka." Karaniwan siyang maamo at malumanay. Bihira siyang ganito kapursigido. Habang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap ko, halos maiyak na ako sa tuwa. "Shuking, naalala mo na ba ang lahat?" Si Song Shuking ay dahan-dahang umikot. Inihila niya ako sa kanyang yakap na parang ipinagmamalaki ang pag-angkin. "Naalala ko na ang lahat. Pakiramdam ko ito na ang pinakamasayang." Sa likuran naming magkayakap ay ang figura ni Su Anwan na tila nagtatapos na ang eksena. Ang hiling niya ay natupad na, hindi ba? Ang tanging nais niyang makita ay ang kaligayahan ko, kahit pa ang taong magbibigay ng kaligayahang iyon sa kanya ay hindi siya mismo. Kaya ano pa ba ang dapat niyang ikalungkot? Hindi niya sinabi sa akin ang katotohanan. Ang misyon ng kanyang sistema ay hindi lamang basta patawarin ako. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ngayon, alam niyang masaya na akong namumuhay sa kabilang mundo. Sapat na yon para sa kanya. Nang mapagtanto kong nakatayo pa pala si Su Anwan sa likuran, saka pa lang ako natauhan. Bumitaw ako mula sa yakap ni Song Shuking at nagpaalam sa kanya. "Malapit ka na yatang bumalik. Sa mga darating na araw, taos puso kong hinihiling ang iyong kaligayahan." Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. "Taos puso ko ring hinihiling ang kaligayahan mo." Pagkabigkas ng mga salitang iyon, umalingaw sa tainga ni Su Anwan ang mekanikal na tinig ng sistema. "Host, ang iyong misyon sa panliligaw ay bigo na. Malapit ka nang umalis sa mundong ito. At mawawala ang lahat ng iyong ari-arian." Hindi nagtagal, ang paningin ni Su Anwan ay unti-unting lumabo. Pagkatapos ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Samantala, sa tabi ng lawa, mahigpit kaming magkayakap ni Song Shukin habang pinagmamasdan ang kanyang pagkawala. "Buti naman, naalala mo na ang lahat. Alam mo ba kung gaano ako natakot?" Nakangiting ginulo ni Song Shukin ang aking buhok. Alam mo ba kung gaano ako natakot?" Si Su Anwan ay isang napakalakas na karibal. Natawa ako, "Alam ko rin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko." Tumango ng mariin si Song Shukin, "Mula ngayon, hindi na tayo kailanman matatakot pa. Uwi na tayo." Tumiyad si Song Shukin at marahang hinalikan ang aking mga labi. "Sige, uwi na tayo."